Gu Tianfeng, maghiwalay na tayo. Hindi ko na kayang mamuhay sa bahay na ito. Ginamit mo sa sugal ang pera para sa gamot ng nanay ko. Tinalo mo sa sugal pati pambayad ng renta ngayong buwan. Ninakaw mo pa ang mga piyesa sa talyer para ibenta. Kaya ka nasibak sa trabaho. Taong 1983. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin para mag-asikaso ng paghihiwalay. Kung tao ka pa ring maituturing, huwag mo na akong pahirapan. Babayaran ko. Anong ipambabayad mo? Bigyan mo ako ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, babayaran ko ang utang kay Liusan. At ibabalik ko ang pera para sa gamot ng nanay mo. Ang may utang ay dapat magbayad. Kung hindi ka magbabayad ngayon, lilimasin ko ang laman ng bahay nyo. Hahaha. Oh, Gu Tianfeng. Sa wakas, nagpakita ka rin. Kung hindi ka pa lumabas, kukunin ko na ang asawa mo bilang kabayaran sa utang. Siya ang may utang. Wala akong kinalaman dyan. Pasamahin mo na lang siya sa aming kumain. At dahan-dahan nating ayusin ang utang na ito, hahaha. Ayusin mo ang pananalita mo. Subukan mong hawakan siya ngayon. At sisiguraduhin kong dadanak ang dugo mo. Kinikilala ko ang utang. 35 yuan walang bawas. Babayaran ko pagkatapos ng 3 araw. Mula sa'yo. Isang sugaron na natanggal sa talyer. Sinabi ko ng 3 araw. Kung manggugulo ka ngayon, pupunta ako sa presinto ng pulisya. 3 araw lang. Tingnan natin kung paano ka babagsak. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ko pa mabayaran, pipirmahan ko ang kasunduan sa paghihiwalay. Saan ka pupunta? Sa scrapyard sa kanlurang lungsod. Magnanakaw ka na naman ba ng mga gamit? Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang aking kakayahan. Hoy, Kuya Tianfeng, anong ginagawa mo rito? Naghahanap ng sasakyan. Huwag mong sabihing magnanakaw ka na naman ng mga piyesa para ibenta. Bibili ako. Aasikasuhin ko ang mga papel. May pera ka ba? Wala. Kung ganoon, anong ibabayad mo? Papasukin mo muna ako sa loob. Kapag may nagustuhan akong gamit, saka na ako gagawa ng paraan. Kuya Tianfeng, hirap na si Ate Zixia. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Ginagawa ko nga ito para hindi na siya mahirapan. Sige, papasukin kita sa loob. Pero kapag nagtangka kang magnakaw, ako ang unang-unang bubugbog sa'yo. Taizu, bakit mo pinapasok ang sugarol na yan? Hehe, Mangma. Sabi niya bibili raw siya ng mga lumang piyesa. Yun bibili siya ng lumang piyesa. Kahit nga pambili ng alak, wala siya. Tama ang sinabi ni Mangma. Naubos na ng taong ito ang lahat ng ari-arian niya sa sugal noon. Ngayon naman ay naglalakas loob pang tumingin ng sasakyan. Baka gusto na namang magnakaw ng piyesa para ipampalit sa alak. Heto, condemned na ang sasakyang ito. Gu Tianfeng, kailan ka pa natutong tumingin ng sasakyan? Hindi ba't baraha lang ang alam mong tingnan noon? Hahaha. Kung gusto mong bilhin, pwede naman. Ang buong sasakyan ay 38 yuan base sa presyo ng scrap, bawal ang utang. 38 yuan. Ang body niya ng sasakyang ito ay bulok na. Ang lakas pa ng loob mong humingi ng ganyang presyo. Hindi ko bibilhin ang buong sasakyan. Mga lumang piyesa lang ang bibilhin ko. Ituturing itong scrap, 20 lang ang pinakamataas. Kung namamahalan ka, huwag mong bilhin. Sige na, 20 kung 20. Bibilhin mo talaga. Pahiram ng 20. Magkano? Ang perang ito ay pambili ng gamot ng nanay ko, buhay niya ang nakasalalay dito. Noong mga nakaraang beses na nanghiram ka, dinala mo agad sa sugalan. Iba na talaga ngayon. Gagamitin ko ito para bumili ng mga lumang piyesa ng sasakyan. Para kumita ng malinis na pera. Masyado nang marami ang narinig kong mga salitang walang laman. Paano kung matalo ka na naman at maubos lahat? Saan ko kukunin ang pambili ng susunod na gamot ng nanay ko? Bukas, ibabalik ko sa iyo ang 25 kasama na ang interes. Hindi ko ito ipagpapabukas. Huling beses na ito. Pero kapag sinugal mo pa ito, ako mismo ang gagapos sa iyo at magdadala sa harap ni Ate Zixia. Naiintindihan ko, hindi ko idadamay ang pampagamot ng nanay mo. Isulat ng malinaw sa resibo. Isulat mo na lang na isang batch ng scrap na bakal, sapat na yon. Hindi maaari, kailangan ko ng katibayan. Para walang mandaya o hindi umamin sa huli. Masyado kang maraming arte, bata ka. Mas mabuti ng maingat para hindi magkaproblema. Kunin mo na, kapag nasira yan, huwag kang babalik sa akin. 20 para sa mga basurang ito. May sikreto rito. Oh, talagang namumulot ka na ng basura ngayon. Siguradong magagalit si Zixia kapag bumalik siya. Magagamit pa ang bagay na ito. Kung punihin lang ng kaunti, aandar na ito. Parang totoo naman ang sinasabi mo. Malalaman mo rin mamaya. Gu Tianfeng, ginawa mo na namang ganito ang bahay natin. Binili ko ang mga piyesa. Inutang ko lang ang pera. Narito ang mga papel. Tatanungin kita, hanggang kailan mo ba balak magloko ng ganito? Bukas.
Kuya Chengfeng, may nangyaring masama sa kumpanya ng transportasyon. Nasiraan ang isang lumang heavy-duty truck. Kailangan ng maihatid ang mga kargamento mula sa pabrika ng bakal. Sabi ng pabrika ng pagkumpuni ng sasakyan sa Binjiang, aabutin ng kalahating buwan ang malaking kumpuni. Tara na, pupunta ba tayo o hindi? Nasaan ang sasakyan? Sa garahe ng kumpanya ng transportasyon. Sa pinagtatrabahuhan ni Zixia. Tara na, pupunta ba tayo o hindi? Dumating na ang pagkakataon. Anong ginagawa niyo rito? Magkukumpuni ng sasakyan. Nariyan naman ang mga taga-Binjiang para magkumpuni. Hindi namin kailangan ng mga hindi lisensyadong mekaniko. Ang lumang heavy-duty truck niyo ba ay mahirap paandarin? Bakit ka napunta rito? Hindi ako naparito para manghingi ng pera sa'yo. Naparito ako para magkumpuni ng sasakyan. Good Chengfeng. Sino ang nagpapasok sa'yo rito? Hindi pa maayos ang sasakyan. Kaya naparito ako. Hahaha, ikaw lang. Ako lang. Leader Zhou, kailangang overhaul ang makina. Kulang sa piyesa, pinakamabilis na ang kalahating buwan. Kalahating buwan, kailangan na ng pabrika ng bakal ang mga kargamento ngayon. Hindi naman sira ang makina. May maluwag na koneksyon lang sa sistema ng pag-andar. At hindi matatag ang supply ng gasolina. Kalokohan. Hahaha. Kung babaklasin nyo ang makina. Maling landas ang tinatahak nyo. Kaya mo bang kumpunihin? Kalahating araw lang. Isa siyang sugarol na tinanggal sa pabrika namin. Walang bayad kapag hindi ko naayos. Leader Zhou, kapag hinayaan niyo siyang hawakan ang sasakyan. Sino ang mananagot kapag may nangyaring masama? Ako ang mananagot. Pero naayos na ito. Kailangang bayaran ayon sa resibo ng pagkumpuni. Bakit mo nasabing may maluwag na koneksyon sa sistema ng pag-andar? Mabigat ang tunog kapag malamig ang makina. At kapag mainit na ang makina pagkatapos patayin, mahina na ang start nito. Hindi ito problema sa block ng silindro. Hindi lang kayang paikutin ng starter motor. At barado pa ang sistema ng supply ng langis. May alam ka pala sa pagmemekaniko. Kailangan ko ng mga kasangkapan. Kalahating araw lang. At payagan akong gamitin ang mga lumang piyesa na dala ko. Bibigyan kita ng kalahating araw. Kapag hindi mo naayos yan, huwag ka nang tatapak sa kumpanya ng transportasyon. Mukhang eksperto ka nga ah. May oksido na ang mga terminal. Pudpud na rin ang carbon brush. Pwedeng ipalit yung dala mo. Naayos na ang piyesang galing sa baklas. Pwede pang gamitin pero kailangan munang subukan. Hindi pang baguhan ang mga kamay na ito. Matagal nang nagtatago ng galing ang kuya ko. Sige, paandarin mo. Gumana nga. Hindi porket gumana ay maayos na. Kaya kailangan nating i-test drive. Medyo matigas pa ang kambyo. Pero pwede na itong bumiyahe. Gu Changfeng, malaki ang naitulong mo. Huwag muna nating pag-usapan ang tulong. Gawin natin ayon sa patakaran ang resibo ng pagtanggap at pagsingil. 80 para sa bayad sa pagkumpuni. 100 para sa lumang piyesa, kaya 180 lahat. Isulat ng malinaw kung saan galing ang lumang piyesa at kung saan ito inilagay. Masyado kang maingat. Sa panahon ngayon, kung hindi ka mag-ingat, hindi ka makakakuha ng malinis na pera. Leader Zhou, hindi ito ayon sa patakaran. Hindi siya tauhan ng ating pabrika ng pagkumpuni. Hindi ko kinakatawan ang pabrika ng pagkumpuni ng sasakyan sa Binjiang. Naglilingkod ako bilang pribadong mekaniko. Basta may resibo, dokumento ng pagtanggap at pirma ng taong namamahala. Maaari itong ilagay sa pansamantalang gastusin sa pagkumpuni sa ating libro. 25 para bayaran si Taizu. 35 para kay Liusan. 16 para sa gamot. Pambayad sa upa ng bahay. Ikaw na ang bahala sa matitira. Resibo mula sa scrapyard. Dokumento ng pagtanggap mula sa kumpanya ng transportasyon. Katibayan ng pagbabayad sa pagkumpuni. Malinis ang perang ito. Dati, kapag nag-uwi ka ng pera, hindi mo sinasabi kung saan galing. Mula ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung saan galing ang bawat sentimo. Hindi kita mapapatawad dahil lang sa 180 piso. Alam ko. Itatabi ko muna ang aplikasyon para sa diborsyo. Sapat na ito. 16 na piso at 3 sentimo para sa binili ko sa biyanan ko. Galing ito sa kumpanya ng transportasyon. Ang perang ito. Nakita mo naman ang mga resibo. Changfeng, hindi ka na ba talaga magsusugal? Hindi na po. Ang pagbabago ng tao ay hindi lang sa salita. Naiintindihan ko po. Ang galing ni Gu Changfeng 20 piso para sa lumang piyesa. Pero kumita ng 180 sa pagkumpuni. 180. May tatakpan ng kumpanya ng transportasyon. Sa akin galing ang tumpok ng lumang piyesa na yon. Pero nagbayad naman siya. Nagbayad ng 20 para kumita ng 180. Ginawa niya akong tanga. Kaizu. Sa susunod na pumunta rito si Gu Changfeng. Sabihin mo agad sa akin. Mangma, hindi ba ibinebenta ang mga gamit sa pabrika ayon sa patakaran?
Ang patakaran ay gawa lang din ng tao. Ang patakaran ay gawa lang din ng tao. Ang patakaran ay gawa lang din ng tao. Talagang nagtayo ka nga ng pwesto rito. Palaging natatanggal ang kadena ng bisikleta ko, kaya mo bang ayusin? Kaya ko, 20 sentimo lang. Walang bayad kapag hindi naayos. Pwede na. Uy, maayos na. Kung ganoon, tingnan mo nga rin itong sa akin. Oh, Changfeng, may una ka ng customer ah. Ilista mo. Kumita tayo ng 3 piso at 80 sentimo ngayon. Piso at 20 sentimo naman ang nagastos sa mga piyesa. Ang natira ay 2 piso at 60 sentimo. Kung hindi ka nadidirihan sa dumi, tulungan mo akong maglista ng mga transaksyon. Hahayaan mo akong humawak ng pera. Dati, hindi ko makontrol ang sarili ko. Mula ngayon, ikaw na ang hahawak ng pera. Ilista mo rin ang lahat ng pagpasok at paglabas ng mga lumang piyesa. Kung ayaw mo, okay lang din. Ako na lang ang mag-aaral. Masyadong magulo ang format, isusulat ko ulit. Ang lakas ng loob nitong si Gu Changfeng. Inagawan pa tayo ng negosyo sa pabrika. Hanggang dito ba naman sa kalye? Nagkukumpuni lang ako ng mga sasakyan ng mga kapitbahay. Walang kinalaman dito ang pabrika ng pagkumpuni ng sasakyan sa Binjiang. Nangungumpuni ka ng walang lisensya. Kapag may nangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Director Son. 3 beses nang kinumpuni ang sasakyan ko sa pabrikan nyo pero hindi pa rin maayos. Patingin nga ako. Subukan mo lang. Nabaliktad ang kabit ng brake rod. Iyan na ang kakabit lang ng pabrikan nyo. Humanda ka sa akin, Gu Changfeng. Sino rito si Gu Changfeng? Ako po. May nagulat na nagnanakaw at nagbabaklas ka ng mga pampublikong sasakyan sa scrapyard. At nagbebenta ng mga piyesa ng mga sasakyang pag-aari ng pamahalaan. Paraanin niyo kami. Naku, Changfeng. Kahit kailangan mo ng pera, hindi ka dapat gumagawa ng masama. Mangma, hindi po totoo yan. Mga kasamang opisyal, maaari niyong imbestigahan. Mayroon kaming mga resibo. Nasa akin din ang libro ng kwenta. Enero 12, bumili ng lumang makina mula sa scrapyard. Lumang generador, lumang water pump at lumang kaha ng transmisyon. Halaga, 20 piso, pinangasiwaan ni Madesheng. Enero 13. Pansamantalang pagkumpuni ng lumang heavy-duty truck para sa kumpanya ng transportasyon. Bayad sa pagkumpuni, 80 piso. Bayad sa paggamit ng lumang piyesa, 100 piso. Kabuuan, 180 piso. Mayroon ding slip ng pagtanggap at patunay ng pagbabayad. Kami ang nakiusap sa kanya na kumpunihin ang sasakyan. Maayos na ito at malinaw ang lahat ng transaksyon. Madesheng. Ikaw ba ang nag-issue ng resibong ito? Ako nga po. Pero hindi ko alam na ibebenta niya pala ulit iyon. Hindi ko po ibinenta. Ginamit ko po iyon para sa pagkumpuni. Suriin ang mga libro. Madesheng, para sa lumang heavy-duty truck na ito. Anong mga piyesa ang narehistro noong ipinasok ito sa bodega? Bakit hindi narehistro ang mga karagdagang piyesa ng makina? 265, 455, bakit hindi narehistro ang mga karagdagang piyesa ng makina 17252546? Nasaan ang generador? Nasaan ang starter? 255, 555. Baka po nakaligtaan lang. Kung hindi po narehistro, saan galing ang mga binili ko? Kung nakalimutan lang, bakit wala ito sa orihinal na talaan? Gu Changfeng. Sa pagkakataong ito, malinaw naman ang mga dokumento mo. Siguraduhin mo lang na mananatiling maayos ang takbo ng negosyo mo sa susunod. Naiintindihan ko po. Accountant Lin, mahusay ang pagkakasulat mo sa librong ito. Isinulat ko lang po kung ano ang totoo. Kuya Changfeng, nanalo tayo. Hindi tayo nanalo, sadyang hindi lang tayo natalo sa mga dokumento. Alam mo palang may mag-imbestiga. Kaya pala humingi ka agad ng resibo sa simula pa lang. Dati, hindi mo naman naiisip ang mga bagay na ito. Changfeng, may nasirang truck sa labas ng lungsod. Kargado ito ng mga agarang materyales para sa pabrika ng bakal. Walang gustong pumunta mula sa pabrika ng pagkumpuni ng sasakyan sa Binjiang. Nasaan ang sasakyan? Sa labas ng hilagang tulay. Mag-isa ka lang bang pupunta? Kasama ko si Taizu. Huwag kang mamatay sa lamig sa daan. Hindi pa tapos ang kwentahan natin. Babalik ako. Sabi ni Director Son, hintay na lang daw ang bukang liwayway. Sa sobrang lamig, naninigas na ang mga kamay ko. Hindi pwedeng maiwan ang mga kargamento sa daan. Hindi naman malubha ang sira. Namuong wak sa linya ng langis. Saka maluwag ang koneksyon. Kaya itong ayusin. Pwedeng gamitan ng mainit na tubig ang linya ng langis.
Umandar na, hindi ko malilimutan ang tulong mo. Changfeng, tingnan mo muna ang tricycle ko. Ako ang nauna rito. Galing ako sa kumpanya ng transportasyon. Sabi ni Leader Zhu, mahusay ka raw mag-ayos. Zixia, nagbago na talaga ang Changfeng mo. Tignan natin sa mga susunod na araw. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Gu Changfeng, gusto mo talagang makabangon gamit ang bulok na pwestong ito. Hindi ganoon kadali yan. Mula ngayon, ako na ang kukuha ng lahat ng lumang piyesa rito. Kukunin mo na saan ang mga papeles mo. Bata, huwag mo akong pangaralan tungkol sa mga papeles. Ang mga kargamentong walang papeles. Hindi ko tatanggapin. Ikaw pala si Gu Changfeng. Balita ko, mahusay ka raw mag-ayos ng mga sirang sasakyan. Naghahanap buhay lang para may makain. Sumama ka sa akin, hindi ka maubusan ng mga lumang piyesa. Hahatiin natin ang kita, 3 sa 7. Kanino ang 3? Hehe, sayo. Kung ganoon, nagkamali ka ng nilapitan. Pagsisisihan mo ito. Gusto ko sanang umupa ng pwesto. Para magtayo ng isang formal na talyer. Magkano ang deposito? Hindi sapat ang hawak mong pera. Mag-ipon pa ako. Ito ang natira sa sahod ko ngayong buwan. Handa mo ba akong pahiramin? Hindi ko ito ipinapahiram sayo. Ipinapasok ko ito sa pondo ng talyer. Ikaw ang hahawak ng kwenta. Hindi lang ang mga kwenta. Ang mga resibo, pagpapatala, at mga repair order. Lahat ng iyan ay dapat masunod ayon sa gusto ko. Makinig tayo kay Accountant Lin. Huwag kang maging sakim. Kapag sumugal ka pa ulit kahit isang beses. Ako mismo ang magsasara ng talyer na ito. Hindi mangyayari yan. Huwag mong sayangin ang pera. Dapat maging magarbo ang ating pagbubukas. Una, ilista ang mga lumang piyesa. Magbigay ng presyo bago mag-ayos. Ilista at suriin pagkatapos maayos. Gu Changfeng, nagbebenta ka ng mga sirang piyesa para manloko ng tao. Dalhin mo rito ang piyesa. Ang piyesang ito ay hindi kailanman dumaan sa talyer ko. Dahil lang sinabi mong hindi na talaga. May numero ng serya ang bawat lumang piyesa namin. Walang numero ang isang ito. Pwedeng tanggalin o punitin ang numero. Pero makikita pa rin ang mga marka ng pagkumpuni. Magaspang ang pagkakapulot ng coil. Mababang kalidad ang ginamit na papel de insulasyon. Hindi ko ayusin ang mga piyesa ko ng ganyan. Kung ganoon, sino ang nagbenta niyan? Si Q Laosan. Nakita ko ang mga tao niya na nagbebenta ng mga pisang ito. Tingnan niyo ito. Binura ang numero sa labas ng kaha. Pero may marka pa rin sa base nito. Anong ibig mong sabihin? Ito ang mga itinapong piyesa mula sa pabrika ng pagkumpuni ng sasakyan sa Binjiang. Hindi ito galing sa talyer ko. Kung gusto nilang imbestigahan, maaari nilang suriin ang record ng paglabas ng mga lumang piyesa. Kung matumal ang negosyo ni Gu Changfeng, huwag mong isisi sa iba. Nagbenta ka ng mga iligal na piyesa tapos ibibintang mo sa akin. Nasaan ang ebidensya? Nasa piyesa mismo ang ebidensya. Hindi porket sinabi mong hindi ay hindi na nga. Nagulat na ako sa pulisya. Para ipaimbestiga ang pinagmulan ng mga iligal na pisang ito. Gu Changfeng, sinasabi mong hindi sa iyo ang mga may sirang pisang ito. May patunay ka ba? Ito ang logbook ng pagpasok ng mga lumang piyesa sa shop ko. At ito naman ang record ng pagkumpuni na may pirma ng mga customer. Ito ang may sirang piyesa. Wala itong serial number ng shop ko. At wala ring marka na kinumpuni ko ito. Q Laosan, saan galing ang mga paninda mo? Nakuha ko lang sa isang kaibigan. Sinong kaibigan? May resibo ka ba? Ang mga lumang piyesa na walang papeles. Maaga o huli ay magdudulot ng kapahamakan. Q Laosan, sumama ka sa amin. Ipaliwanag mo ng malinaw kung saan galing ang mga yan. Nagbebenta lang naman ako ng ilang lumang piyesa. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Kapag ang sirang piyesa ay ikinabit sa sasakyan, anumang aksidente ang mangyari ay hindi biro. Gu Changfeng, kailangan din namin kopyahin ang mga logbook mo para sa aming record. Sige po. Mas mabuti nang maging malinaw ang lahat. Gu Changfeng, humanda ka. Hindi pa tapos ang laban na ito. Alam ko. Ano ang iniiwasan nila? May kumakalat na balita sa labas na nalaman daw ng pulisya. Na ang mga may sirang piyesa ay galing sa shop natin. Kalokohan, hindi ba't naging malinaw na ang lahat kahapon? Naging malinaw lang iyon sa harap ng komite ng barangay. Iba naman ang usap-usapan kapag kumalat na sa labas. Changfeng, pasensya na kung makikialam ako. Pero pinag-uusapan sa buong eskinita ngayon. Na hindi malinis ang mga lumang piyesa mo. Tiawang, naniwala naman kayo. Hindi mahalaga kung naniniwala ako o hindi. Natatakot lang ang lahat na maaksidente ang mga sasakyan nila. Dapat lang naman silang matakot. Ang pag-aayos ng sasakyan ay hindi parang pagbili lang ng gulay. Kapag nagkaproblema, buhay ang nakataya. Kaya ba maghihintay na lang tayo rito nang walang ginagawa? Hindi pwede. Hindi tayo maghihintay. Kukunin ko ang listahan ng mga sasakyang kinumpuni natin noon. At bibisitahin natin sila isa-isa. Bibisitahin natin sila isa-isa. Bibigyan natin sila ng libreng inspeksyon kung maaari.
At papapirmahin natin sila roon mismo. Dadalhin ko ang mga logbook, rehistro, at resibo ng mga customer. Tatawagin ko sila. Huwag muna, hindi sila babalik sa pamamagitan lang ng pagtawag sa kanila, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay ng katotohanan. Umamin na si Q Laosan. Ang mga may sirang piyesa na iyon ay nakuha niya. Sa murang halaga mula sa isang scrap yard sa ibang bayan. Walang mga papeles. At hindi rin sumailalim sa inspeksyon. Ibig sabihin ba nito ay napatunayang wala tayong kasalanan? Magpapaskil ang komite ng barangay ng isang opisyal na pahayag. Tungkol sa iligal na pagbebenta ni Q Laosan ng mga sirang lumang piyesa ng walang lisensya. Nailipat na ang kaso niya para sa kaukulang aksyon. At ipinasara na rin ang pwesto niya. Ano pa ang ipinag-aalala mo? Kahit magpaskil pa sila ng pahayag. Malalaman niya ng mga tao na hindi sa akin ang mga sirang piyesa. Pero malalaman din nila na ang mga lumang piyesa. Sa merkado ay may mga depektibo talaga. Dahil doon, lalong walang mangangahas na pumunta rito. Kaya sa susunod, hindi sapat na sabihin lang natin na maayos na ang pagkumpuni. Maaari natin itong gawing modelo para sa maayos at ligtas na pamamalakad. Modelo. Kailangan muna nating ibalik ang tiwala ng mga tao para pumasok sila rito. Hay, wala man lang tayong kahit isang customer ngayon. Kailangan nating ilatag ng maayos ang mga patakaran ngayon. Sinabi ng pamunuan na ang pagpapanatili ng kagamitan ng fleet ay magiging prioridad para sa pabrika ng pagkumpuni ng sasakyan sa Binjiang. Gumamit ng kakilala si Director Son para makasingit. Alam kong magaling kang magmekaniko. Pero may sariling pagsubok din ang kumpanya. Ipagpapatuloy pa ba natin ang paglipat ng mga lumang talaan ng pagkumpuni? Itigil muna natin. Ang mahalaga kay Leader Zhu ay ang kondisyon ng sasakyan. Hindi ang kakilala o palakasan. Kapag nagkaproblema, puntahan mo lang ako agad. Gu Changfeng, bilang isang negosyante, kailangang alam mo ang lugar mo. Huwag mong laging pinag-imbutan ang mga kontrata ng Estado. Umasa ka na lang na maayos mo ng tama ang mga sasakyan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Director Son, nasira na naman ang sasakyan. Maghintay ka muna. Bakit maghihintay? Lalabas pa lang ang sasakyang ito sa talyer nyo kahapon. Marami talagang sira ang mga lumang sasakyan. Hindi ito dahil sa lumang sasakyan. Kundi ginamit ang lumang piyesa kapalit ng bago. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang piyesang ito ay hindi man lang bago. Ano nang gagawin natin ngayon? Puntahan niyo si Gu Changfeng. Leader Zhao. Manahimik ka. Hindi naman malaki ang problema. Pero may nagkabit ng lumang piyesa kapalit ng bago. Maayos pa ba ito? Kaya pa, pero ilabas mo muna ang resibo ng pagkumpuni nung nakaraan. Kung mag-aayos ka ng kotse, ayusin mo na lang. Bakit kailangan mo pang tingnan ang mga resibo? Dahil hindi nagtutugma ang resibo at ang piyesang nasa sasakyan. Ibig sabihin, may nani at nagpadoble ng singil. Nakasulat sa resibo na bagong generator ang ikinabit. Pero ang totoong nakakabit sa sasakyan ay lumang piyesa lang na nilinis. Ang piyesang ito ay nagkakahalaga lang ng 30 sa pinakamataas. Pero ang isiningil sa resibo ay 120. Director Son, anong nangyari sa mga resibo ng pagkumpuni na ito? Nagkamali lang marahil ang mga manggagawa sa ibaba. Pwedeng maging pagkakamali kung isa lang. Pero 7 sunod-sunod na resibo ang may kaparehong problema. Hindi na yon simpleng pagkakamali lang. Bukod pa rito, hindi malinaw kung saan napunta ang mga lumang piyesa. Ayon sa patakaran, ang mga tinanggal na piyesa ay kailangang isauli sa bodega o ibalik. Wala kaming natanggap kahit isa. Gu Changfeng, huwag ka nang magpanggap na mabuting tao rito. Nag-aayos lang ako ng sasakyan. Ikaw mismo ang gumawa ng mga maling talaan na yan. Ang maling talaan ay hindi kusang lumilitaw. May taong sadyang nagsusulat niyan. Sususpindihin muna ang tungkulin ni Director Son. Bumalik ka sa factory para sa investigasyon. Changfeng. Ang mga maliliit at pangkagipitang pagkumpuni ng fleet namin. Ipapaubaya muna namin sa talyer mo sa loob ng 3 buwan bilang pagsubok. Isulat nyo ng malinaw ang mga kondisyon. Saklaw ng pagkumpuni, panahon ng pagbabayad, pagmamay-ari ng lumang piyesa, at proseso ng pag-inspeksyon. Mas accountant ka pa kaysa sa amin na. Hindi siya ang magsusulat niyan, ako ang gagawa. Tingnan mo nga, ikaw ang bahala sa pag-aayos ng sasakyan. Ako naman ang bahala para walang maging problema sa resibo at rehistro. Haha, sige, napagkasunduan na yan. Nakatanggap tayo ng malaking proyekto ngayon. Nga, pero hindi rin. Madaling kumuha ng trabaho pero mahirap panatilihin ang tiwala. Master Gu, gusto po naming matutong magmekaniko. Kung magpapaturo kayo, kailangang magbigay ng regalo para sa guro. Huwag kang mag-imbento dyan. Pwede kayong maging apprentice. Pero linawin muna natin ang mga patakaran. Bawal magnakaw ng piyesa, bawal tumanggap ng perang patago. At bawal humawak ng kargamentong hindi malinaw ang pinagmulan. Napakahigpit naman. Kapag hindi mo naayos ang sasakyan, mapapahiya ka lang. Pero kapag masama ang intensyon mo, makakapahamak ka ng buhay ng iba. Pananalita nga iyan ng isang totoong master. Master Han, bakit po kayo naparito? Bago ako magretiro, may kaunti pa akong kasanayan sa kamay. Naghahanap ako ng lugar para hindi naman masayang. Master Han, napakatimempo ng dating ninyo.
Kailangan talaga natin ng taong marunong sumuri sa kalidad dito. Huwag ka munang magmadaling sabihin kulang tayo sa tao. Ipakita mo muna sa akin ang mga patakaran. Pagrehistro ng piyesa, pagkumpuni, pagpirma, record ng test drive, paghatid, at follow-up. Ganito ang totoong talyer. Hindi katulad ng dati na kahit sino lang ay pwedeng makialam. Master Han, handa po talaga kayong turuan sila. Pwede ko silang turuan, pero dapat magaling ang kamay nila sa trabaho. Magsimula muna sa pagbabaklas, pagkakabit, at practice. Huwag agad maghangad ng malalaking trabaho sa simula. Hindi po kami takot sa hirap. Hindi sapat ang hindi matakot sa hirap. Ang matakot magkamali, iyon ang marunong sumunod sa patakaran. Sino ang makakapagsabi kung bakit nangingitim ang bahaging ito? Maluwag ang koneksyon. Umiinit kapag malakas ang kuryente. Hindi lahat ng nangingitim ay sunog na. Sige, may potensyal ka. Subukan muna natin ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, dapat niyong tingnan at tandaan ang lahat ng trabaho sa talyer. Naiintindihan po. Narinig mo ba, tumatanggap na ng tao si Master Gyu? Ang talyer ang tumatanggap ng tao. Hindi ako. Lalo kang nagiging mahusay magsalita. Mabuting bagay na may dumarating na tao. Kapag marami na ang tao, dapat maging mas malinaw ang mga kilos, listahan ng pera, at pinanggalingan ng mga piyesa. Natatakot ka ba na baka may gumamit sa ngalan ng pagiging apprentice? Para magpasok ng mga bagay na hindi dapat sa loob ng talyer. Hindi sa natatakot, kailangan lang nating mag-ingat. Tama ang ganyang pag-isip. Simula ngayong araw. Ilista ang pangalan ng lahat ng papasok at lalabas sa talyer. Kahit 1 tornilyo lang ang kunin, dapat alam natin kung saan napunta. Ako na ang bahala sa listahan. Ako naman ang magtuturo sa mga apprentice. Ano naman ang gagawin ko? Magbantay ka sa pinto. Ako. Malakas ang boses mo. Bagay sa'yo ang magbantay. Mas maayos at matatag na ang takbo ng buhay mo ngayon kumpara noon. Hindi nga maayos noon. Sapat na ang madapa ng 1 beses. Sa loob lang ng 2 buwan. Ang laki ng kulang sa listahan ng mga lumang piyesa. Ipaliwanag mo nga ito. May gustong magpahamak sa akin. May resibo si Gu Changfeng sa mga binili niyang piyesa. May pirma ang kumpanya ng transportasyon sa mga ginamit nilang piyesa, ikaw. Nasaan ang mga listahan mo? Mangma, ano pong balak niyo? May 1 batch ng mga lumang sasakyan mula sa pabrika ng bakal. Marami pang magagandang piyesa sa loob. Unahan na natin sila. Masyadong mainit ang sitwasyon ngayon. Kahit gaano pa kamainit, hindi pa rin matatanggihan ang bango ng pera. Aksidente lang ang nangyari noon. Iba na ngayon. Naglilinis ng bodega ang pabrika ng bakal ngayon. Halos madamay ako sa huling batch ng mga piyesa mo noon. Masasayang lang ang mga gamit kung nakatambak lang. Kung sino ang maunang kumilos, siya ang makakakuha. Ano ang maipapangako mo? Ipinapangako ko gamit ang impormasyong hawak ko. Makakapasok tayo mamayang gabi. Paano kung magkaproblema na naman? Kahit magkaproblema, hindi ka agad maituturo. Mag-iba tayo ng paraan. Hindi natin idadaan sa lumang listahan. Walang iwang bakas. Pumunta ka doon para magmanman. Susunod ako mamaya. Magtatapon ng mga lumang sasakyan ang pangkat ng transportasyon sa pabrika ng bakal. Tinatatanong nila kung may paraan ba tayo para maibenta ang mga ito. Ilan? 6 na lumang truck na pangkargamento. 2 truck na UV. At 1 batch ng mga lumang makina. Yayaman na tayo nito. Huwag lang pera ang tingnan mo. Huwag lang pera ang tingnan mo. Kung maayos ang mga papeles ng mga sasakyang ito. Ito na ang pagkakataon para lumaki ang shop. Kapag hindi malinaw ang papeles, perwisyo ang abutin. Ilang taon nang nakatingga ang mga sasakyang ito. May gustong bumili sa presyong bakal bote. Kukunin ko ng lahat sa presyong bakal bote. Changfeng, maraming magagandang piyesa rito. Alam ko. Kuya Changfeng, magkano ang tawag mo? Huwag muna tayong mag-usap sa presyo. Kailangan mo munang tingnan ang mga papeles. Suriin ang estado ng ari-arian. At gumawa ng listahan ng mga piisang pwede pang baklasin. Hiwalay dapat ang kwenta ng magagamit pa sa purong bakal bote. Nagmamarunong ka naman masyado. Bulok na kotse lang, kailangan pa bang idetalye ng ganyan? Ang taong hindi marunong magbukod. Nararapat lang na makakuha ng presyong bakal bote. Hindi sabay-sabay na pumasok ang mga sasakyang ito. May laktaw ang mga numerong serye. Kapag kinubra natin ng pakyawan, magkakagulo tayo sa huli. Sinasabi mo bang may problema ang mga sasakyang ito? Walang problema sa mismong sasakyan. Ang papeles ang hindi pwedeng tipirin. Ang dapat ay file. Ang dapat ay junk. Ibukod ang listahan ng mga piyesa na pwedeng baklasin. Sa ganitong paraan, kahit sino ang mag-inspeksyon sa hinaharap, malinaw ang lahat. Akala ko noong una, ang pagbili ng lumang kotse ay nakadepende lang sa kapal ng bakal. Nangungulekta ka ng junk noon. Hindi ka nagkumpuni. Sa bagal mong kumilos. Sino pang makikipagnegosyo sa'yo? Kung seryoso ka sa negosyo, kailangan mong linawin ang kwenta bago ang lahat. Ang ibig sabihin ni Kuya Changfeng ay unahin ang listahan. Liray, gusto mo lang naman makakuha ng mas maraming pera. Kukunin ko lang ang stikto at nararapat para sa akin. Kung gusto mo lang kainin ng buo ang lahat. Sa huli, ikaw rin ang magkakaproblema. Kung kailangang kumpletuhin ang mga dokumentong ito.
Kapag may kulang kahit isang papel, mawawalan tayo ng lakas ng loob sa huli. Walang gumagawa ng ganyan noong araw. Noong araw, saka lang nalalaman ang halaga ng papeles kapag may nangyari ng masama. Bumalik tayo at hanapin si Zixia. Natingnan mo na ba ang mga sasakyan? Natingnan ko na. Huwag ka muna magmadaling galawin. Ayusin muna natin ang mga nasa papel. May natuklasan ka ba? Wala sa kotse ang problema. Nasa mga papeles ang pangunahing usapin. Malinaw ang pagmamay-ari ng mga sasakyang ito mula sa pabrika ng bakal. Pero ang proseso ng pagtatapon ay kailangan ng otorisasyon mula sa unit. Hindi ba't nagbebenta lang tayo ng ilang lumang kotse? Bakit napasok na naman ang otorisasyon? Kung ibibenta mo ang lumang kotse bilang bakal bote, syempre hindi kailangang maging masyadong detalyado. Pero hanggat may mga piyesa pa sa loob na pwedeng baklasin at gamitin, hindi ito simpleng bentahan lang. Kaya ba natin? Kaya, pero kailangang mag-iwan ng kopya sa tatlong panig, ang pabrika ng bakal, ang tumatanggap at ang ikatlong partido. Sa ganitong paraan, kahit sino ang magtanong ng kwenta sa hinaharap, maipapaliwanag ng malinaw. Masyado namang nakakaabala ang pagbaklas ng kotse. Mas nakakaabala kapag nagkaproblema sa huli. Tama ang sinasabi ni Accountant Lin. Huwag kang pangiti-ngiti dyan. Kung gusto mong lumago ang negosyo, hindi na pwedeng pangbangketa lang ang utak mo. Gagawa tayo ng formal na pagre-recycle ng mga lumang piyesa. Kuponan ng serbisyong pagre-recycle ng mga lumang piyesa ng sasakyan. Kukunin ng legal ang mga magagamit pang piyesa ng sirang sasakyan. E-reparasyon at isusupply uli sa iba. Negosyong pambukod ba ito o pakikipagtulungan sa isang unit? Pwedeng makiisa muna tayo sa pangkat ng serbisyong panggawa ng komunidad. Nakahiwalay ang accounting. Nakatabi ang mga papeles. Maganda ang ideya. Pero hindi maliit ang peligro. Nasa papeles ang peligro. Kapag malinaw ang papeles, mababawasan ng kalahati ang peligro. Paano naman ang kabilang kalahati? Kakayahan. Lene. Susunod na lang ang mga papel, hilahin na muna ito. Ninanakaw niyo ang sasakyan. Nasaan ang sulat ng otorisasyon? Nasaan ang form para sa disposisyon ng ari-arian? Ayusin mo ang pananalita mo. Ito ang mga kargamentong pinagkasunduan ko. Kung walang papel, pagnanakaw ng ari-arian ang paghila niyan. Pananakot lang sa pamamagitan ng mga papel ang alam mo. Sino ang nag-utos sa kanila na hilahin yan? Isang malaking pagkakaunawaan lang ito. Hindi ito pagkakaunawaan. May gustong umagaw sa mga kargamento habang hindi pa tapos ang mga papel. Si Gu Changfeng ang may gustong magbenta ng iligal ng mga sasakyan ng gobyerno. Isa lang siyang pribadong negosyante. Bakit siya makikialam sa mga ari-arian ng pabrika ng bakal? Ito ang sulat ng otorisasyon mula sa pabrika ng bakal. Ang aplikasyon para sa pagpaparehistro sa komunidad. Ang listahan ng mga sasakyan. At ang plano para sa pagtatasa at pagkalas ng mga ito. Lahat ay narito. Sinasabi mong nagbebenta ako ng iligal. At sinasabi ko namang ninanakaw mo ang mga ari-arian. Tingnan natin kung sino ang may ebidensya. Ginagamit lang nila ang ngalan ng pag-recycle para magbenta ng iligal. Ang iligal na pagbebenta ay ang pagbili ng mura at pagbebenta ng mahal ng walang mga papel. Inilalabas namin ang mga piyesa mula sa bodega ayon sa mga talaan ng account. Madaling sabihin yan. May kakayahan ka ba talaga? Bigyan mo ako ng isang makina. At kakalasin ko ito sa harap mo ngayon din. Ang pagkalas ng lumang makina para maging scrap metal ay magreresulta lang sa isang bunton ng bakal. Ngunit ang pagtukoy kung ano ang magagamit pa, ang maaayos pa, at ang hindi na mapapakinabangan, ay nangangailangan ng tatlong magkakaibang talaan. At may kaakibat ding tatlong uri ng panganib. Ang grupo ng serbisyo sa pag-recycle ng mga lumang piyesa ng sasakyan ng Changfeng ay sasailalim sa 3 buwang pagsubok. Ipapasa sa inyo ang unang batch ng mga lumang sasakyan mula sa pabrika ng bakal para sa pagsubok na ito. Bakit naman? Maaari ding lumahok ang pabrika ng pagkumpuni ng sasakyan sa Binjiang. Ngunit para sa pagsubok na ito, pinili ng komunidad ang talyer ng pagkumpuni ng sasakyan ng Changfeng. Huwag mong isipin na makakabawi ka na dahil lang nakuha mo ang mga sasakyang ito. Gu Changfeng. Ang pagsubok na ito ay hindi isang parangal kundi isang pagsusulit. Ay de-deliver ng pabrika ng bakal ang mga sasakyan bukas ng umaga. Ay double-check ninyo ang form ng pagtanggap ngayong gabi. Maliwanag po. Ay. Gu Changfeng. Lanan. Sa kinikilos mo ngayon, pakiramdam ko minsan ay ibang tao ka na. Pero basta huwag ka lang babalik sa dati mong gawi. Handa akong maghintay at tingnan ang mga mangyayari. Hindi na ako babalik sa dati. Protektado si Gu Changfeng ng komunidad ngayon. Kaya mahirap siyang galawin ng hayagan. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hayaan nating magkaroon ng depekto ang mga piyesa niya para magdulot ng aksidente. Gusto mo siyang pagbintangan? Kapag ginamit ang mga nirefurbish niyang piyesa sa mga sasakyan, at masira ang mga ito sa gitna ng daan, sino pa kaya ang magtitiwala sa kanya? Iniimbestigahan ka na. Sa tingin mo ba makakatakas ka ng malinis? Maghanap ka ng pagkakataon para makapuslit sa bodega niya. Kuya Changfeng, may sumobrang isang water pump sa bodega natin. Sumobra. Walang serial number para sa pagpasok sa bodega. Nagkamali ba ako ng dala? Ginalaw at sinabotahe ang pisang ito.
Ha, sino ang naglagay niyan dito? Gusto nilang magkaroon ng aksidente dahil sa mga piyesa natin. A-report na natin ito agad sa pulisya. Kung magre-report tayo ngayon, masasabi lang natin na may sumobrang piyesa sa bodega. Hindi natin mahuhuli ang may sala. Kailangan nating mahuli ang taong naglagay nito. Iwanang nakabukas ang mga ilaw ngayong gabi. Magtago tayo sa likod bahay. Kanina ka pa namin hinihintay. Saan ka tatakas? Sino ang nag-utos sa iyong ilagay yan? Kahit hindi ka magsalita, ayos lang. Ang mga gasgas sa water pump. Ang grasa sa katawan mo. At ang mga taong nakakita sa iyo sa may pinto. Lahat yan ay tugma. Si Q Laosan ang nag-utos sa aking ilagay yan. Ano ang layunin? Sabi niya, basta magka-aksidente dahil sa mga inayos na piyesa ni Gu Changfeng. Babagsak na ang grupo ng serbisyo. May nagtangkang magpuslit ng mga sirang lumang piyesa. Sa bodega ng talyer ng Changfeng. Para palabasing may aksidenteng nangyari dahil sa kapabayaan. Sa ngayon, umamin na ang mga taong sangkot. Ang pagrekondisyon ng mga lumang piyesa ay hindi lang basta pangangalakal ng basura. Bawat piyesa ay nakasalalay sa isang sasakyan, sa kalsada at maging sa buhay ng tao. Kaya iginigit namin ang pagpaparehistro, pagsusuri at pagtanggap. Hindi ito porma lang, ito ang aming prinsipyo. Magpapatuloy ang pilot project ng grupo ng serbisyo ng Changfeng. At palalawakin pa ito hanggang sa estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Kung gusto mo pa ring makipaghiwalay, pipirmahan ko. Dati, gusto kong makipaghiwalay. Dahil wala akong nakikitang kinabukasan sa atin. Alam ko. Sa ngayon, hindi ko pa masasabing lubos akong nagtitiwala sa'yo. Alam ko. Pero handa akong magpatuloy muna para tingnan ang takbo nito. Kuya Changfeng, maihahatid ba natin ang sasakyang ito ngayong hapon? Subukan mo ulit ang preno, huwag kang magmadali. Alam ko naman na may sinusunod ng patakaran ang talyer ng Changfeng ngayon. Hindi natin pwedeng sirain ang sarili nating pangalan. Nariyan ba si Gu Changfeng? Ako nga po. Inatasan kayo ng distrito na hawakan ng pilot project para sa mga makinaryang pang-agrikultura sa mga kalapit na bayan. Pumunta ako rito ngayon para ipabatid ito sa inyo. Mga makinaryang pang-agrikultura, traktor, makinang dedisel, bomba ng tubig, at iba pa. Maraming sirang makinarya sa mga kalapit na bayan ngayon. Hindi pwedeng maantala ang pag-aararo at pagpapatubig sa panahon ng tagsibol. Kulang sa mga piyesa ang estasyon ng makinaryang pang-agrikultura ng pamahalaan. At matagal din bago matapos ang pagkumpuni. Marami ng reklamo mula sa mga mamamayan. Matapos pag-aralan ng distrito, nais nilang subukan ng inyong grupo ng serbisyo na hawakan ang bahagi nito. Magandang pagkakataon yan. Kapag nasimulan nating kumpunihin ang mga makinaryang pang-agrikultura sa mga bayan, mas malaki ang merkado nito kaysa sa mga truck. Ano pang hinihintay natin? Kuya Changfeng, pupunta ako sa mga nayon kasama ang mga tauhan ngayong hapon. Para hakutin muna ang mga sirang makinarya. Kukumpunihin ang pwedeng ayusin. At kukunin naman ang mga piyesa ng mga hindi na maayos. Tiyak na mapupuno ang bakuran natin. Hindi natin pwedeng gawin yan. Hipag, bakit naman hindi pwede? Kusa na ngang lumalapit ang trabaho sa atin eh. Iba ang mga truck. Iba rin ang mga makinaryang pang-agrikultura. Pwede nating tanggapin ang mga makinarya. Pero hindi nang basta-basta lang. Kung hindi malinaw ang mga papeles, mahihirapan tayong magpaliwanag kapag nagkaproblema. Mabusisi talagang mag-isip si Accountant Lin. Yan din ang inaalala ng distrito. Kaya naparito muna kami para makipag-usap sa inyo. Pwede nating simulan ang pilot project. Pero kailangang may malinaw na patakaran. Iba ang kondisyon ng mga makina para sa bukid. Kaya kailangan muna nating gumawa ng mga pamantayan sa pagsusuri. Master Han, hindi ba't pareho lang namang makina ang mga yan? Mga makinang didisel ba? Basta umaandar at tumatakbo, hindi ba sapat na yon? Ang mga truck ay tumatakbo sa kalsada. Ang mga makinaryang pang-agrikultura naman ay sumasabak sa putikan. Masyado naman yata tong matrabaho. Magkaiba ang kondisyon ng paggamit sa kanila. Hindi biro para sa mga magsasaka ang makaipon para sa isang traktor. Ang isang araw na sira ito ay isang araw ding tapon sa trabaho sa bukid. Kung maghahanap lang tayo ng madaling paraan. Sa huli, ang pangalan din ng talyer ng Changfeng ang masisira. Direktor, ipinagbigay alam na ng distrito sa talyer ng Changfeng na sila ang hahawak sa pagkumpuni ng mga makinaryang pang-agrikultura sa mga kalapit na bayan. Pati na rin sa pilot project ng pagbabaklas ng mga lumang makinarya. Changfeng Auto Repair. Ang pribadong negosyanteng iyon. Yung kamakailan lang ay medyo sumisikat sa pag-aayos ng mga truck, si Gu Changfeng. Lene. Isang pribadong negosyante, gustong makialam sa makinaryang pang-agrikultura. Kailan pa naging karapatan ng isang pribadong talyer na makihati sa negosyo natin? Hindi ba mas mag-aalala ang mga magsasaka kung ganoon? Hayaan nating makita nila na kung wala ang estasyon ng makinaryang pang-agrikultura, kung kaya ba silang ayusin ng isang pribadong negosyante, at kung may mapapala ba sila roon. Kung gustong pumasok ni Gu Changfeng sa pintong ito, hindi iyon ganoon kadali. Director Su, pinayagan kami ng komite ng distrito na hawakan ang pilot project para sa makinaryang pang-agrikultura sa mga kalapit na bayan. Kaya naparito kami ngayon para makipag-ugnayan sa pangunahing estasyon.
Kapag ang mga makinarya ay nagtatrabaho sa bukid at nagkaaberya, ang mga magsasaka ang mapapahamak. Kaya niyo bang panagutan iyon, kayong mga pribadong negosyante? Kaya nga po kami gumawa ng mga pamantayan sa pagsusuri. Bawat piyesa ay may serial number, pinagmulan, at record ng inspeksyon. Hinding-hindi namin ikakabit ang mga hindi pumasa sa pagsusuri. Ang pag-aayos ng makinaryang pang-agrikultura ay hindi parang pag-aayos lang ng bisikleta. Hindi pa ito oras para makihati sa negosyo ang mga pribadong talyer. Hindi namin ibabahagi ang aming mga resources. Hindi rin kami magbibigay ng mga piyesa. At hindi rin namin ibibigay sa inyo ang mga record ng rehistro. Director Su, hindi na po makapaghintay ang mga magsasaka ngayon. Ang bawat araw na nakatambak ang mga traktor sa bakuran ay malaking kalugiin sa kanila. Kung kailangan maghintay, dapat sumunod sa patakaran. Nariyan ang pinto, maaari na kayong umalis. Marami na pong reklamo ang mga magsasaka. Yeni, kahit magreklamo sila, dapat nilang malaman na ang negosyong ito ay hindi mabubuhay kung wala ang pangunahing estasyon. Mang Changfeng, nasira po ang clutch ng traktor ko. 11 araw na itong nakatambak sa estasyon, sabi nila ay walang piyesa. Kailangan ko na pong araruhin ang bukid ko. Nasira naman po ang water pump ko. Pagdating ko roon, gusto agad nilang palitan ang buong set. Higit sa 60 yuan yon. Nabalitaan po namin na nag-aayos din kayo ng mga makinaryang pang-agrikultura. Totoo po ba? Kung kaya bang ayusin o hindi? Kailangan ko munang tingnan ang makina. Hindi ako basta-basta nangangako. Kailan po kayo makakapunta? Bukas ng umaga, uunahin kong tingnan ang water pump. Uunahin natin ang mga kailangan na para sa irigasyon. O, ano ng balita? Ayaw makipagtulungan ng estasyon ng gobyerno. Hinaharangan pa nila ang mga piyesa at rekomendasyon natin. Hindi ba pang-aapi na ito? Bukas ng umaga, pupunta tayo sa nayon para tumulong sa mga nangangailangan. Isinara ni Direktor Su ang pinto sa atin. Kung ganoon, gagawa tayo ng sariling daan sa gitna ng bukid. Nako, nasira, ano nang gagawin natin ngayon? Tumirik tayo sa gitna ng daan. Hintayin mo ako rito, tatawagin ko si Kuya Changfeng. Dalhin mo ang mga kagamitan at umalis na tayo agad. Habang nasa daan, alamin mo ng mabuti kung ano ang naging problema. Pagbalik natin, ilista mo ang bayarin ayon sa patakaran. Ang truck na ito na puno ng palay ay bigla na lang namatayan ng makina rito. Sabi ng estasyon, masyado raw malayo kaya ayaw nilang pumunta. Hindi naman ito malalang problema. Gasgas na ang fuel injector nozzle nito. Hindi na maganda ang daloy ng krudo. Kung ganoon, kailangan lang itong palitan. Tama, baklasin mo muna. Naayos na natin. Pwede na itong gamitin pero huwag mo munang puwersahin. Pag-uwi mo, linisin mo rin ang buong linya ng langis. Magkano po ang bayad? Singilin mo ayon sa patakaran natin. Kalahati lang ng singil sa estasyon ng gobyerno. Ilista mo ng malinaw ang mga piyesa at bayad sa paggawa. Kung hindi dahil sa inyo, may iwan lang sa daan ang truck ko ngayong gabi. Sa susunod, kapag may problema ang makinarya nyo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Sabihin nyo agad sa amin para hindi maantala ang trabaho nyo. Magandang simula ito para sa atin. Nagsisimula pa lang tayo. Basta't maayos at matino ang gawa natin. Kusang magtitiwala sa atin ang mga magsasaka. Nakakapagtaka, kahapon lang sinabi nilang magpapagawa sila ng traktor. Pero ngayon wala kahit isa ang nagpakita. May 3 tumawag at nagsabing huwag muna raw ipagawa. Malamang may nagpapakalat ng salita sa likod natin. Zixia, mag-ingat kayo. Sinasabi sa labas na madaling mabali ang mga nirekondisyon niyong piyesa. At baka tumagilid ang traktor kapag ginamit sa bukid. May nagsasabi pa nga na, hindi kayo kinikilala ng estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Kaya paano mangangahas ang mga magsasaka na isugal ang buhay nila? Salamat po sa paalala, Tio. Alam na po namin. 4 na order ang nakansela ngayong araw. Lahat sila naniwala sa mga chismis. Ayaw pa ring tumigil ni na Direktor Su at Direktor Son. Masyadong mapanira ang dalawang yan. Kailangan natin silang harapin at kausapin. Walang silbi ang pakikipagtalo. Hindi salita ang kinatatakutan ng mga magsasaka, kundi ang kaligtasan nila. Kung ganoon, patunayan natin sa gawa. Simula bukas. Susubukan natin ang sasakyan sa harap nila pagkatapos kumpunihin. At papapirmahan natin sa magsasaka para sa kumpirmasyon. Idagdag mo pa ito. Yung traktor na nasiraan sa daan noon. Kunan natin ng larawan ang pagbisita natin pagkatapos itong maayos. Para gawing patunay. Nang makita ng lahat kung ligtas ba talaga ang mga nirekondisyon nating piyesa. Ngayong araw, hindi na natin hihintayin na may pumunta rito. Diretso na tayo sa mga baryo. At libre pa ang kumpuni. Libre nga ba talaga ang pagsusuri? Susuriin muna natin ang chassis at linya ng langis. Walang labis na singil. Kapag may nahanap na problema, sasabihin agad namin sa inyo. Subukan niyong imaneho ng kaunti. Pakinggan niyo kung may kakaibang tunog pa. Ang galing, maayos na nga. Pakipirmahan po ito. Para sa kumpirmasyon ng kondisyon ng sasakyan. Iyon na po ang kopya na ito. Kung ano ang mga kinumpuni. Nakasulat ng malinaw dito. Dahil dito, panatag na ang loob ko. Titignan ko rin niya. Laging nanginginig ang sasakyan ko kamakailan. Pipila na rin ako. Nagsisimula na silang maniwala.
Hindi dahil naniniwala sila sa akin, kundi dahil nagtitiwala sila na may patunay ang mga ginagawa natin. Magtatanong lang po, tumatanggap pa ba kayo ng apprentice dito? Ano ng pangalan mo? Ano ang mga alam mong gawin? Ako po si Xiaoyan. Mahirap lang po ang pamilya namin. At laging may sakit ang nanay ko. Gusto ko pong matutong magkumpuni ng sasakyan. Ako po si Xiaoyan. Mahirap lang po ang pamilya namin. At laging may sakit ang nanay ko. Gusto ko pong matutong magkumpuni ng sasakyan. Hindi biro ang magkumpuni ng sasakyan. Puno ng langis at alikabok ang buong katawan mo. At kailangan mo pang magbuhat ng mga piyesa at gulong. Masyadong mahirap ito para sa isang babae. Hindi po ako takot magtiis ng hirap. At hindi rin po ako takot marumihan. Basta't handa po kayong magturo. Kaya ko pong matutunan ang lahat. Huwag muna tayong maghusga agad. Tingnan muna natin kung talagang seryoso siyang matuto. Saka na natin isipin kung matututo siyang magkumpuni. Tanungin muna kita ng isa. Susunod ka ba sa mga patakaran? Opo, kaya ko pong matutunan ang paglilista, pagliligpit ng shop, pagbubuhat ng mga kagamitan, at pagsunod sa mga patakaran. Sige, tanggap ka na. Kuya Changfeng, hindi ba dapat magsimula muna ang apprentice sa pagpihit ng tornilyo? Ang unang dapat matutunan ay kung paano magtrabaho ng maayos. Ang lakas sa pagbubuhat ay pwedeng sanay ng unti-unti. Pero kung hindi tapat ang puso, walang silbi ang anumang matututunan. Hayaan mo muna siyang matuto sa iyo sa paglilista ng mga piyesa. Maging pamilyar sa bodega at mga resibo. Sige po. Ang mga trabaho sa talyer. Pag-usapan na lang natin kapag nasanay na siya. Sira na. Ang piyesang ito ay orihinal na ibinenta sa akin ng estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Ilang araw pa lang ang nakalipas ng ikabit ito. Bakit naging ganito agad ang lagay? Ang ibinenta niyong piyesa. Naipit ang gear habang nag-araro. Muntik na akong mabagsakan ito. Kung hindi niyo ako bibigyan ng paliwanag ngayon. Hindi ako alis dito. Hindi ba't sinabi niyo noong nakaraan na pinakamatibay ang orihinal na piyesa? Kung may nasaktan dito, sino ang mananagot? Huminahon muna kayo. Kung nasira man ang makina, hindi ibig sabihin na piyesa agad ang may problema. Maaaring dahil sa maling paggamit. O dahil masyadong matigas ang lupa. Mahigit 10 taon na akong nag-araro. At hindi ko pa rin ba alam kung paano gamitin ang traktor. Sino ba ang sinusubukan mong lokohin sa mga sinasabi mo? Hindi ito gasgas lang dahil sa paggamit. Nabali mismo ang materyales. Nangyari ito sa isang orihinal na piyesa. Hindi niyo ito basta-basta matatakasan sa pamamagitan ng pagdadahilan. Hindi ko kailangan ng hingi ng paumanhin nyo. Ang gusto ko ay malinaw na paliwanag. Xiaoyan, nag-aaway sila rito. Huwag ka nang lumapit doon. Ang gear na ito ay hindi angkop sa modelong ito ng sasakyan. Iha, ano namang alam mo? Huwag kang magsalita ng walang alam dito. Ang traktor na ito ni Mang Zhu ay isang Dongfang Hong 04. Ang piyesa para sa mabigat na pag-araro ay dapat modelong A37. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, halos magkamukha sila sa labas. At maaari ring ikabit. Pero hindi ito para sa mabigat na pag-araro. Kaya pala sinabi ni Mang Zhu na hindi pa nagtatagal sa bukid ay naipit na agad. Kung ganoon, maling piyesa pala ang naibenta. Pangkaraniwang piyesa naman talaga yan. Huwag mo namang palabasing napakakomplikado niyan. Ang traktor ni Mang Zhu ay ginagamit para sa malalimang pag-araro. Mas matindi ang puwersa sa gearbox kumpara sa pang-transportasyon lang. Nakasulat sa manual na para sa mga sasakyang pang malalimang pag-araro. Hindi maaaring gamitin ang ordinaryong uri bilang kapalit ng pang mabigat na trabaho. Tiyo, tingnan nyo, nakasulat dito. Hindi mo naman sinabi sa akin noon na may ordinaryo at may pang mabigat na trabaho pala. Wala namang ganyang patakaran sa mga ibinebenta kong piyesa. Kung anong modelo ng sasakyan. At kung anong trabaho ang gagawin. Malinaw na naipaliwanag ng batang ito. Isang letra lang ang pagkakaiba sa modelo. Pero napakalaki ng naging epekto. Talagang napansin niya yon. Mabusisi ka at matalas ang isip. Sa pagtutuos ng libro, ang pinakamahirap ay ang panghuhula lang. Mas maaasahan ka pa kaysa sa maraming may karanasan na. Maaari pa po ba akong magpatuloy sa pag-aaral? Simula sa araw na ito. Ang listahan ng mga recycled na piyesa ng makinaryang pang-agrikultura. Ikaw na ang mag-isang mamamahala nito. Titiyakin ko pong tama ang lahat ng maitatala ko. Nakita na naming mga taga-distrito ang resulta ng unang yugto ng proyekto. At maganda naman ang tugon ng mga magsasaka. Ngayong araw, pipirmahan natin ang pangmatagalang kasunduan. Para lutasin ang mga problema sa makinaryang pang-agrikultura sa mga bayan. At para na rin magtakda ng mga panuntunan sa pagkalap at pagbaklas ng mga sirang makinarya. Para naman sa panig ng estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Ang sakop ng itinalagang pagkumpuni ng talyer ng Changfeng. Master Gu, sa mga susunod na trabaho sa makinarya sa mga bayan. Aasahan namin ang inyong malaking tulong. Changfeng, ang sabi sa isang ito ay maingay ang gearbox. Ang isang iyon naman ay kailangang palitan ng bearing. At may tumawag din mula sa bayan pagkatapos. Kuya Gu, nakarehistro na ang mga recycled na piyesa na pumasok ngayon. Pero kulang pa ng 2 slip ng kumpirmasyon sa pagkumpuni ang release slip. Huwag mong kalilimutan ang mga slip ng kumpirmasyon. Ngayong marami na tayong ginagawa.
Mas lalo nating kailangang maging maayos kahit abala. Naku, hindi na yata ito simpleng talyer. Parang naging sangay na ito ng estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Sa dami ng ginagawa natin ngayon, hindi kakayanin ni Tai Zu nang mag-isa sa talyer. Si Xiaoyan din na nag-aasikaso ng libro at bodega. Hindi na pwedeng maantala pa ng mga kung ano-anong trabaho. Kung hindi pa tayo kukuha ng tao, hahaba lang ang oras ng pagkumpuni natin. Hindi naman sa takot akong magtrabaho. Pero kung magpapatuloy ito, baka bumagsak na lang ako sa hukay ng talyer balang araw. Kumuha tayo ng tao. Kumuha muna tayo ng 2 lalaking apprentice. Yung kayang magtiis ng hirap at mapagkakatiwalaan. At handang magsimula sa pinaka-basic. Maraming mabibigat na trabaho sa pagkumpuni ng makinaryang pang-agrikultura. Baklas kabit at pagbubuhat. Kailangan talaga ng tao kapag pumupunta sa bukid para mag-inspeksyon. Mabuti naman kung ganoon. Sa wakas, may makakasama na rin akong magbuhat ng makina. Mas magiging abala ba tayo sa mga susunod na araw? Mabuti ang maging abala. Basta hindi magulo ang takbo ng trabaho. Makakaasenso rin tayo. Nagkukunwari pang matino si Gu Changfeng. Ang humaharang sa kabuhayan ng iba. Tiyak na makakarma balang araw. Ikaw ba si Qiu Laosan? Sino ka naman? Ako si Wang Hu. Mula sa timog ng lungsod. Husi ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Ayos lang kung hindi mo ako kilala. Kilala ko naman ang pera. Balita ko, marami kang koneksyon sa mga piyesa noon. Ngayon, naagawan ka na ng trabaho dahil sa talyer ni Changfeng. Sinong nagsabi sa'yo niyan? May sikreto ba na hindi nabubunyag sa lungsod na ito? Nakikipagtulungan na nga ang mga estasyon ng gobyerno kay Gu Changfeng. At pati ang mga talyer sa probinsya, sa kanya na rin kumukuha. Kung mananatili ka lang sa dati mong pwesto. Balang araw, kahit mumo wala nang matitira sa'yo. Hindi mo matatalo si Gu Changfeng sa legal na paraan. Kung makikipagpaligsahan ka sa kanya sa pagsunod sa batas. Para mo na ring hinukay ang sarili mong libingan. O paano mo gustong makipagkompetensya? Huwag sa patakaran, kundi sa mas murang presyo. O paano mo gustong makipagkompetensya? Huwag sa patakaran, kundi sa mas murang presyo. May mga kakilala ako sa mga scrap yard sa ibang lugar. Maraming piyesa mula sa mga sirang sasakyan at scrap at napakamura pa ng presyo. Hakutin natin pabalik at mamili tayo roon. Ibenta natin ang pwede pang pakinabangan. At ang mga hindi na pwede, ibenta natin bilang scrap metal. Mga piyesa mula sa sirang sasakyan. Paano kung magka-aksidente kapag ikinabit natin ang mga yan? Ibagsak natin sa mga maliliit na talyer at tindahan ng makinarya sa mga baryo. Ang habol lang ng mga taga roon ay murang presyo. Sino ba naman ang hihingi sa'yo ng sertipiko ng kalidad doon? Huwag kang mag-alala, linisin lang natin ang labas. Lihain ng kaunti. At pinturahan muli. Sino pa ang makakahalata niyan? Isa pa, hindi naman natin gagamitin ang pangalan ng talyer ni Changfeng. Lenwe. Tago ang lugar at mura ang renta. Kaya walang pumupunta rito kadalasan. Dito muna natin imbak ang mga makukuha nating piyesa. Pagkatapos mamili, unti-unti nating ipamahagi sa labas. Bilang lang ang bibilangin natin. Hindi na mahalaga kung saan galing. Cash ang gagamitin natin sa pagbili at pagbebenta. Mabilis itong mabibenta dahil malaki ang demand bago at pagkatapos ng anihan. Ganyan nga ang tamang diskarte. Kapag naikalat na natin ang mga piyesa sa mga baryo. Huli na ang lahat kahit gustuhin pa itong pigilan ni Gu Changfeng. Magsimula muna tayong mag-supply sa mga lugar na ito. Maraming maliliit na pwesto sa mga bayan. Bihira ang inspeksyon doon kaya mas madaling magpasok ng paninda. Kung sinakop na ni Gu Changfeng ang tamang daan. Gagawa naman ako ng sarili kong daan sa gilid. Magkano ang isang ito? Higit 30 ang presyo ng ganyang piyesa sa talyer ni Changfeng. Kailangan pa ng resibo roon. Sa huli, kayo rin naman ang magbabayad ng lahat ng iyon. Walang ganyang arte rito sa akin. Kaliwaan lang, bayad agad pagkuha ng piyesa. Pwede nang bumiyahe agad. Pero may garantiya doon kay Changfeng. Kapag nagkaproblema, maaari siyang balikan. Sa pagkukumpuni ng sasakyan sa probinsya. Sino ba ang araw-araw na pupunta sa lungsod dala ang resibo ng garantiya? Kapag nasira ang sasakyan sa panahon ng anihan. Ang mahalaga ay mapalitan ito ng mura para makabalik agad sa bukid. Saka isa pa. Ang mga piyesa kong ito ay galing sa mga binaklas na malalaking sasakyan mula sa ibang lugar. Matitibay ang mga ito. Tingnan niyo mismo. Maganda pa ang kondisyon, di ba? Pwede pa bang babaan ang presyo? Kukuha ako ng marami. Kung marami ang kukunin mo, tiyak na bibigyan kita ng diskwento. Pupunta ako rito linggo-linggo simula ngayon. Sabihin mo lang ng maaga kung may kulang. Nasira ang kulay ng traktor ako. Sabi doon kay Changfeng, kailangan pa raw ay rehistro at suriin. Kailangan pang maghintay ng matagal. Dito ba sa'yo pwedeng makuha agad ngayon? Siyempre naman at mas mura pa. Wala ba talagang problema ang mga pisang ito? Ayokong masira ang reputasyon ko. Maraming taon ka nang nagkukumpuni ng sasakyan. Hindi mo ba makikita kung pwede pa itong gamitin? Huwag kang magpatakot sa mga pakulo ni Changfeng. Itinataas lang nila ang presyo gamit ang garantiya at mga record. Zixia, ibang-iba ka na talaga ngayon. Nagtatrabaho ka sa pabrika sa araw. Pagkatapos ng trabaho, pinamamahalaan mo pa ang libro ng kwenta sa talyer.
Baka hindi na magkasya ang pera sa pitakan nyo. Lahat ng ito ay galing sa pinaghirapang pera. Hindi rin madali para sa talyer kamakailan. Hindi madali pero nakapirma kayo ng kontrata sa estasyon ng pamahalaan. At nakakuha pa kayo ng kontrata sa mga sasakyan ng transportasyon. Huwag ka nang magkunwari. Bailing, may mga patakaran sa libro ng kwenta. Ang presyo ng kasunduan ay internal na dokumento, huwag mong pakialaman. Sino ba ang may gustong tumingin sa mga bagay na yan? Kaya pala sinasabi nilang magaling siyang magkwenta. Iyon pala ay dahil masyadong mababa ang kalkulasyon niya sa presyo. Ito ang alok ng talyer ng Changfeng para sa pangkat ng sasakyan. At ang internal na presyo para sa estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Tutulungan kita ngayon lang. Huwag mong sasabihin na galing sa akin ito. Huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan ang bibig ko. Ano ang gagawin mo riyan? Anong magagawa ko? Umaasa si Gu Changfeng sa mga kasunduang ito para mapanatili ang kanyang reputasyon. Dito ko siya titirahin. Kung sisingil siya ng 35 para sa isang sasakyan, mag-aalok ako ng 28. Kung may garantiya siyang 3 buwan, sasabihin ko namang 6 na buwan. Agawin muna natin ang mga kontrata bago ang lahat. Huwag mong palakihin ng labis ang gulo. Paano kung matunton ito sa akin? Ano ang kinatatakutan mo? Sasabihin ko na lang na ipinakita ito sa akin ng isang kliyente. Saka isa pa, hindi ba't magaling magkwenta si Lin Zixia? Titignan ko kung paano niya ito kukwentahin ngayon. Leader Liu, marami po sigurong sasakyan ang kailangang ay maintain kamakailan. Kaya ko ring tanggapin yan sa talyer ko. Mas mababa ang presyo ko kaysa sa talyer ng Changfeng. Hindi ba't maliliit na sasakyan lang ang kinukumpuni mo noon? Tatanggapin mo rin ba ang mga sasakyang pantransportasyon? Ngayong pinalalawak ko na ang negosyo, tingnan mo. Kaya kong gawin ang regular na maintenance, pagsusuri ng preno at clutch. Kaya ko ring mag-adjust ng chassis at gumawa ng maintenance. Ginagamit lang ni Gu Changfeng ang dahilan ng pagsunod sa patakaran. Para itaas ng husto ang presyo. Sinasabi niyang may garantiya. Sinasabi niyang may pagsusuri. Pero sa huli, pinagbabayad lang niya ng mas malaki ang pangkat ng sasakyan. Ang mga sasakyang kinumpuni ni Changfeng ay wala pang nagiging malaking problema sa ngayon. Iyan ay dahil wala pa sa ngayon. Saka, dahil lang walang problema ay karapat-dapat na ba sa ganyang presyo? Kailangan din namang kalkulahin ng pangkat ninyo ang gastos, di ba? Kaya rin naman itong kumpunihin. Bakit pahahayaang kumita siya ng ganoon kalaki? Ah, hindi nyo pa ba alam? Ang ibinigay ng talyer ng Changfeng sa estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Mas mahal ang presyo nila kumpara sa labas. Sinasabi nilang para ito sa ikabubuti ng mga magsasaka. Pero ang totoo, ginagamit lang nila ang pangalan ng estasyon ng pamahalaan para kumita. Pero may sertipiko ng inspeksyon ang mga piyesa nila. Naiintindihan nyo ba ang sertipiko ng inspeksyon na yan? Papel lang yan. Ang perang labis ninyong binabayaran. Iyon ang totoong nawawala sa inyo. Kung sayo, magkano naman ang matitipid namin? Para sa parehong trabaho. Bawasan ko ng 20% ang singil ko. Kung kailangan ng agarang kumpuni ngayong panahon ng ani. Maaari ko munang ayusin bago nyo bayaran. Pag-isipan niyong mabuti. Gusto nyo ba ng makakatipid kayo? O ang makinig sa mga sermon ni Gu Changfeng? Ate Lin, may dalawa na namang customer na nagtanong ngayon. Kung bakit mas mahal ang parehong serbisyo natin kumpara kay Director Son. Sinabi rin nila. Kumakalat daw sa labas na nananaga tayo sa presyo dahil sa kasunduan natin sa estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Sino ang nagpakalat ng kalokohang yan? Ang presyo natin sa bawat serbisyo ay malinaw na nakasulat sa libro ng kwenta. Kasama na roon pati ang gastos para sa garantiya. Paano nalaman ni Director Son ang mga presyo natin? May gumalaw sa listahan ko ng mga presyo. Posible kayang isa sa mga tao rito sa talyer. Wala pa akong ebidensya. Pero may hinala na ako kung sino. Hindi ba pagnanakaw ang ginawa niya? Ginagamit ni Director Son ang puhunan natin para sadyang ibaba ang presyo niya. At sinisiraan pa tayo kahit saan. Napakatuso niya. Huwag muna tayong magpadalos-dalos. Nangyari na ang pagtagas ng impormasyon sa presyo. May dalawang bagay tayong dapat gawin ngayon. Una, kausapin at pakalmahin ang grupo ng mga sasakyan at ang estasyon ng makinaryang pang-agrikultura. Ipaliwanag nating muli ng malinaw ang tungkol sa ating gastos, inspeksyon, at garantiya. Pangalawa, alamin kung paano nakalabas ang listahan ng presyo. Hindi tayo pwedeng magbintang ng walang ebidensya. Pupunta ako sa pabrika bukas para tingnan ang listahan ng nagpa-photocopy. Ang susi ng silid ng kwentahan. Ang mga naiwan noong araw na yon. At ang bilang ng papel na ginamit sa photocopy machine, lahat yan ay maaaring itugma. Paano naman ang panig ni Director Son? Hindi natin siya papatulan sa salitaan. Bailing, kahapon may gumalaw sa selyo ng presyo sa loob ng drawer ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa sinasabi kung sino. Bakit ka nagmamadaling magdepensa? Lin Zixia, porke ba may talyer na kayo at mayaman na kayo ngayon? Ay pwede mo na lang paghinalaan ang mga kasamahan mo. Ang pagtagas ng listahan ng presyo. Hindi lang ang Changfeng Auto Repair ang naapektuhan nito. Kung ang mga internal na dokumento ay galing sa loob ng pabrika.
Kailangan din itong imbestigahan ng pamunuan. Titignan ko ang mga talaan sa silid ng photocopy. At iulat ko rin ang sitwasyon sa direktor. Mas mabuting umamin na ang sinumang gumawa nito. Sige, mag-imbestiga ka. Wala naman akong ginagawang masama. Kaya kong gawin ang lahat ng kaya ng Changfeng. Ang presyong ayaw ibaba ng Changfeng, ibababa ko para sa inyo. Sa susunod, huwag kayong magpapaloko sa mga chart at listahan nila. Boss He, mura nga ang singil niya. Pero noong huling inayos mo ang preno ko. Hindi ko na aduhing bumalik pa rito. Ate Lynn, mabagal pa rin ang pasok ng bayad ngayong buwan. Sabi ng estasyon ng makinaryang pang-agrikultura, sabay-sabay silang magbabayad sa katapusan ng buwan. Naantala rin ang bayad mula sa plota ng transportasyon. Nakikita ko nga. Maliit na lang ang perang natitira sa ating pondo. Nasaan si Kuya Changfeng? Nasa talyer. Kagabi, may 2 apprentice na nagtanong kung maantala ba ang sahod nila. Hindi ako nangahas na mangako sa kanila. Ito ang pagtantya sa daloy ng pera natin ngayong buwan. Mas gipit pa ito kaysa sa inakala ko. Hindi lang gipit, halos ubos na ang pondo natin. Alam ko. Ang pambayad sa gamot ni nanay. Kailangang bayaran sa susunod na linggo. At hindi rin pwedeng patagalin ang sahod ng mga apprentice. Kung magpapatuloy pa tayong magtiis ng ganito, baka maubusan muna ng puhunan ang talyer. Kaya gusto ko sanang maayos agad ang koneksyon sa mga legal na scrap yard sa ibang lugar. Doon, mas matatag ang supply ng mga piyesa. Kumpleto rin ang mga dokumento. At mapapababa natin ang gasto sa mga ni-refurbish na piyesa. Gusto mo pa talagang palawakin ang supply? Hindi ito basta-basta pagpapalawak lang, kundi ang paglipat sa mga legal na paraan. Ngayon, binabahan ni Wang Hu ang merkado ng mga illegal na piyesa. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa kung anong supply mayroon tayo ngayon. Kung makakakuha tayo mula sa mga legal na scrap yard sa ibang lugar, magiging matatag din ang presyo natin. Pero hindi piyesa ang pinakakailangan natin ngayon, kundi pera. Dahil nakulang tayo sa pera. Kaya kailangan nating palakihin at patatagin ang supply. Kung aasa lang tayo sa mga order mula sa mga bayan ngayon, mabagal ang bayad at hindi sapat ang dami. Hindi nito kayang tustusan ang mga susunod nating gastusin. Ang sinasabi mo ay para sa hinaharap. Pero kahit nga ngayong buwan, hirap na tayong makatawid. Alin ba sa mga ito ang hindi nangangailangan ng pera? Nag-aalala ka lang sa panganib. Natatakot akong maipusta natin pati ang huling natitirang pera natin. Zixia, hindi sa gusto kong makipagsapalaran. Pero palagi mo nalang gustong ayusin ang lahat sa isang iglap. Dahil kung patatagalin pa natin, tuluyan na tayong babagsak. Pero naisip mo ba? Hindi pagkakataon ang kulang sa talyer ngayon, kundi ang pondo para makaligtas. Nag-aaway silang dalawa. Hindi naman malakas ang boses nila. Pero mas nakakatakot pa kaysa sa karaniwang away. Ang kinita natin ngayon ay sapat lang para sa kalahati ng sahod. Ako na ang kakausap sa mga mekaniko. Huwag muna nating pangunahan. Maghintay pa tayo ng 2 araw. Tingnan natin kung makakapagbayad na ang fleet. Kakakontak ko lang sa isang legal na scrap yard sa ibang lugar. Kumpleto ang mga piyesa at hindi naman ganoon kamahal ang presyo. Kung maayos natin ang ruta ng transportasyon, hindi na natin kailangang tingi-tingiing bilhin ang mga karaniwang piyesa. Plano mo ba talagang pumunta roon ngayon? Nakwenta mo ba ang balikan? Ang pamasahe, kargada, inspeksyon, at imbakan para sa isang biyahe. Kailangan mong maglabas ng malaking pera ng maaga. Nakwenta ko na. Pero pupunta ka pa rin. Dahil kung hindi pa natin gagawin, palagi na lang tayong maiipit sa supply ng mga piyesa. Kahit gaano pa kamura ang mga illegal na piyesa ni Wang Hu, hindi pa rin yon ang tamang solusyon sa katagalan. Nanggugulo si Director Sun gamit ang peking presyo. Kaya kailangan nating umasa sa mas matatag na supply chain para makalaban. Hindi naman sa tinututulan ko ang mga legal na paraan. Ang tinututulan ko ay ang pagsusugal ng lahat sa panahong ito. Hindi naman ako nagsusugal ng lahat. Gusto ko lang makahanap ng paraan para maisalba ang talyer. Nagkukwenta ka pa rin. Hindi ako mapakali kapag hindi ko ito naayos. Pasensya na kung medyo naging marahas ang tono ko kanina. Ako rin. Alam kong hindi sa ayaw mo akong umunlad. Nag-aalala ka lang na baka hindi kayanin ng pamilya natin. Kapag tinitignan ko ang mga libro, alam kong hindi tayo pwedeng magkamali kahit sa 1 sentimo. Naghihintay si nanay ng perang gagamitin. At kailangan din ng pagkain ng mga apprentice sa talyer. Hindi ang mabagal na pag-unlad ang kinatatakutan ko, kundi ang biglaang pagbagsak natin. Naiintindihan ko. Ayoko lang na palagi na lang tayong agrabyado. Kapag nakakonekta na tayo sa legal na scrap yard sa ibang lugar, kusang bababa ang mga gastusin natin. Pero sigurado ka ba? Walang 100% kasiguraduhan. Pero hahatiin ko ang panganib. Hindi ko itataya ang lahat ng sabay-sabay. Susubukan muna natin sa unang batch.
At kung maayos, doon pa lang natin dadagdagan. Bakit hindi mo agad ipinaliwanag ng malinaw sa akin? Nataranta ako nang makitang gipit na gipit ang talyer araw-araw. Kaya naisip kong gawan muna ng paraan ang mga koneksyon. Hindi ko na nagawang ipaliwanag ng detalyado sa'yo. Nag-aalala rin ako. Pero ayokong dahil lang sa pagliligtas sa talyer, ay ilagay mo ang sarili mo sa alanganin. Sa susunod, magtutuos muna tayo sa mga kwenta. Bago tayo magdesisyon. Kung sa bagay, hindi naman kita direktang tatanggihan. Tipirin muna natin ang mga pwedeng tipirin. Saka natin tingnan kung paano kukuha ng mga piyesa mula sa ibang lugar. CJ, pagpunta mo roon ngayon, asikasuhin mo muna ang mga papeles. Huwag kang magmadaling pumirma ng malaking kontrata. Alam ko. Kung kulang ang pera, bumalik ka na lang at huwag nang ipilit. Naiintindihan ko. Kuya Chanfeng, pupunta ka ba talaga ng personal? Kung ganoon, ako na ang bahala rito. Huwag kayong mag-alala sa talyer. Chanfeng, anong ginagawa mo rito? Naparito ako para makiusap na bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Hindi ba maayos naman ang trabaho mo sa scrapyard? Huwag mo nang ipaalala. Sinisante ako sa pabrika. Mabagal daw akong kumilos. At madalas pang magkamali. Ngayon, pati matitirhan ko ay mawawala na. Alam kong may mga nagawa akong hindi maganda noon. Pero gusto ko na talagang magbago. Chanfeng, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pangako, magtatrabaho ako ng maayos. Kahit anong marumi o mabigat na trabaho, gagawin ko. Gusto mong magtrabaho rito sa talyer? Kahit ano kaya kong gawin. Kahit tagalinis o tagabili, ayos lang. Basta may makain lang ako. Hindi ko kailangan ng malaking sahod. Alam kong kulang kayo sa tao ngayon. Kakarating lang ng mga piyesa mula sa ibang lugar. Parehong abala ang talyer at ang bodega. Makakatulong ako sa inyo. Paano mo nalamang kumukuha kami ng mga piyesa sa labas kamakailan? Hehe, kalat na po ang balita sa labas. Bakit ka ba talaga sinisante sa scrapyard? Sabi nila, mabagal daw akong magtrabaho. Nakaligtaan ko raw tingnan ang batch number noong nag-inspeksyon ako ng mga piyesa. Ano ba ang dati mong trabaho roon? Pagtatala at pag-imbentaryo sa bodega. At saka pagtanggap at pagpapadala ng mga kargamento sa pabrika. Kung ganoon, sanay ka naman pala. Sanay nga po ako. Pero ngayon, gusto ko lang talaga ng marangal na trabaho. Hindi madali ang mga patakaran dito sa amin. Kailangang ilista ang bawat piyesa. Dapat tugma ang kwenta at malinaw ang inventaryo. Kapag nagkamali, kailangang ulitin ang pagsusuri. Naiintindihan ko. Kung paano ninyo ako utusan, ay ganoon ang gagawin ko. Sa tingin ko, hindi naman talaga siya gipit na gipit. Mukhang may iba siyang pakay sa pagpunta rito. Ganyan din ba ang nararamdaman mo? Sinasabi niyang naghahanap siya ng trabaho. Pero pagkapasok niya, ang bodega at ang libro ng kwenta agad ang tiningnan niya. Tinanong pa niya kung nakatanggap ba tayo ng mga piyesa mula sa ibang lugar kamakailan. Mukhang sinusubukan niyang kumuha ng impormasyon. Ano sa tingin mo? Mukhang may iba nga siyang motibo. Paano mo nasabi? Masyado siyang nagmamadali. Kung talagang naghahanap siya ng trabaho. Ang una niyang itatanong ay kung paano ang trabaho. At kung ano ang mga patakaran. Hindi niya agad titingnan ang bodega, ang mga piyesa, at ang libro ng kwenta pagkapasok pa lang niya. At saka, sinabi niyang sinisante siya. Dahil lang sa hindi niya napansin ang batch number noong nag-inspeksyon siya. Masyadong mababaw ang dahilan na yon. Mukhang sinasadya niyang iwasan ang mas malaking problema. At higit sa lahat, nakatayo lang siya sa bakuran kanina. Unti-unti siyang humahakbang papasok. Parang naghahanap ng pagkakataon na tingnan ang ayos ng bakuran. Kung hahayaan natin siyang pumasok sa bodega, baka makabisado niya ang mga gamit natin doon. Bakit pa natin siya patutuluyin dito? Paalisin na lang natin siya agad. Pwede natin siyang panatilihin pero huwag sa mahalagang posisyon. Hayaan siyang mag-imbentaryo, magbuhat, mag-uri at magnumero ng mga piyesa sa labas. Dapat may nakabantay sa kanya sa buong oras. Huwag ibibigay sa kanya ang susi ng bodega. Huwag niyang hawakan ang mga libro ng kwenta. At huwag din siyang papapasukin ng mag-isa para mag-imbentaryo sa loob. CJ, sa ganitong paraan, mababantayan natin siya. At makikita rin natin kung ano talaga ang binabalak niya. Kung sino ang mas nagmamadaling magmanman, ay siya ring mas madaling mabubunyag. Sige, mabuti. Gagawin natin ang sinabi mo. Ang bawat kahon ng mga pisang ito ay dapat irehistro, walang dapat makaligtaan. Maliwanag po. Saan galing ang mga pisang ito? Magbilang ka na lang dyan. Huwag mong itanong ang hindi mo dapat malaman. Nagtatanong lang naman ako ng kaswal. O, bumili ka ba ng tubig? Ano ang isinusulat mo? Isinusulat ko lang naman ang mga gawain ko, bawal ba? Wala talaga akong ibang ibig sabihin. Kung ganoon, umayos ka. Hindi ito ang dati mong pinagtatrabahuhan. May kakaiba nga talaga sa kanya. Ang ibig mong sabihin ay ang nangyari kanina. Hindi siya naparito para maghanap ng trabaho.
Naghahanap siya ng pagkakataon para magmanman. Ang pagdadahilan niya kanina na bibili ng tubig. Malamang ay para magpadala ng balita sa labas. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba sa kanya. Huwag muna natin siyang bulabugin. Dahil gusto niyang makakita. Hayaan natin siyang magpatuloy sa panonood. Pero ang makikita lang niya ay ang panlabas na anyo. Mukhang hindi na siya makapaghintay. Kung ganoon, hayaan natin siyang magpatuloy sa kanyang pag-arte. Ang bulok na sasakyang ito, laging humihina ang makina kamakailan, ngayon sira na naman. Ha? Nasusunog. Diyos ko. Katapusan na, sira na ang lahat. Ang mga kargamentong ito ay apurahang hinihingi ng may-ari. Kung hindi natin ito maihahatid bukas ng umaga, hindi natin kayang bayaran ang danyos. Wang Hu, nasira ang generador na ibinenta mo kay Leader Zhu. Nasunog ng tuluyan ang sasakyan. Dapat kang managot dito. Huwag kang magsalita ng walang patunay. Sinasabing mong sira ang piyesa ko. May ebidensya ka ba? Nag-short circuit at nasunog ang sasakyan ko sa gitna ng daan. Bukod sa generador mo, ano pa nga ba ang magiging sanhi? Hindi natin masisiguro yan. Sa industriya ng pagkumpuni ng sasakyan, sino ang nakakaalam kung may dati ng sira ang sasakyan mo? At saka, ang mga piisang ibinebenta ko ay galing sa mga legal na supplier. Bakit ngayon sinasabi mong peke o may depekto ito? Legal na supplier. Ang mga paninda mo nga ay wala man lang balot o kahon. Hindi ko akuin ang kasalanang iyan. Nagtipid kayo sa pagbili ng murang gamit. Tapos noong nagkaproblema, sa akin nyo isinisisi. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo akong pagbintangan. Ikaw mismo ang nagsabi noon na ang generador na ito ay galing sa pagkumpuni ng sasakyan sa Changfeng. Sabi mo, magandang piyesa ito na pinalitan lang nila doon. Sinabi ko nga yan. Pero kinuha ko lang din ang supply na yan mula sa pagkumpuni ng sasakyan sa Changfeng. Ang mga piyesang ito ang ibinigay nila sa akin. Kung may hahanapin kayo, pumunta kayo sa pagkumpuni ng sasakyan sa Changfeng. Ang mga piyesa mula sa pagkumpuni ng sasakyan sa Changfeng. Hindi ba't sinasabi nilang napakahigpit ng patakaran nila? Iyan ang sabi ni Wang Hu. Mukhang may problema yata. Imposible, malinaw na sa iyo ko ito binili. Nasaan ang mga papeles, nasaan ang resibo? Ilabas mo. Walang resibo. Malay ba namin kung nagkakamali ka lang? Imposible, malinaw na sa iyo ko ito binili. Nasaan ang mga papeles, nasaan ang resibo? Ilabas mo. Walang resibo. Malay ba namin kung nagkakamali ka lang? Ate Zixia, naku po. May gulo sa labas. Huminahon ka, sabihin mo ng dahan-dahan. May isang trooper ng truck na bumili ng generator kay Wang Hu. Nasunog ito habang bumabiyahe ng malayo. Nasunog ang buong kargamento ng truck. Ngayon, humihingi sila ng hustisya at kabayaran. Agad na isinisi sa atin ni Wang Hu ang nangyari. Sinabi niyang galing sa atin ang generator na yon. Kalokohan yan. Nakarehistro ang bawat unit natin. Kailan pa tayo nagbenta ng ganoong bagay? Nasaan si Leader Zhu? Nasa tapat pa rin ng pinto ni Wang Hu at nakikipag-usap sa mga tao. Balita ko ay nagkakagulo na roon. Pupunta ako roon para tingnan ang nangyayari. Huwag ka munang magmadaling pumunta roon. Ang gusto lang ni Wang Hu ngayon ay magpanik tayo. Ipinapasa niya sa atin ang sisi ngayon. Ibig sabihin, may itinatago siya tungkol dito. Kapag mas nagpadalos-dalos tayo, mas madali niya tayong mamanipula. Pero hindi naman natin pwedeng hayaan na lang nasiraan niya tayo ng ganyan. Siyempre hindi. I-check muna natin ang mga record. Saka tayo makipag-usap sa kanila. Kaninong piyesa ito at anong batch? Sino ang nag-asikaso nito? Kailangang isa-isahin natin itong suriin. Matagal ko nang sinabi. Hindi dapat basta-basta bumibili ng murang piyesa. May ilang tindahan na nagkukunwaring sumusunod sa patakaran. Pero patagong nagre-refurbish ng mga lumang piyesa. Kapag nagkaproblema, isinisisi nila sa iba. Huwag mong baluktutin ang katotohanan dito. Ang generator na yon ay hindi talaga galing sa Changfeng Auto Repair na sinasabi mo. Kung may ebidensya ka, ipakita mo rito. Kung walang ebidensya, huwag kang gumawa ng gulo rito. Kung galing nga talaga sa Changfeng Auto Repair ang produktong iyon, dapat na tayong mag-ingat sa susunod. Pero nakapunta na ako sa Changfeng. Napakadetalyado ng mga record nila. Mukhang hindi naman sila gagawa ng ganoong bagay. Ano naman ang silbi ng magandang record? Kung kapag nagkaproblema, sino ang magbabayad sa inyo? Sinasabi mong galing sa amin ang generator. Sa wakas, nagpakita rin ang may-ari ng Changfeng. Aling unit? Anong serial number? Kailan ito inilabas sa bodega? Paano ko naman matatandaan ng malinaw ang serial number? Napakaraming gamit sa tindahan nyo. Inaasahan mo bang kabisaduhin ko ang bawat isa? Ayos lang kung hindi mo maalala. Kaya naming i-check. Sa nakalipas na buwan, 12 generator lang ang inilabas ng Changfeng Auto Repair. Bawat isa ay may serial number, batch, pangalan ng nag-inspeksyon, at kung saan ipinadala.
Wang Hu, kung ang unit na ito ni Leader Zhu ay galing na talaga sa amin. Dapat ay masasabi mo ang eksaktong oras, batch, at kung sino ang tumanggap nito. Magsalita ka, alin ba talaga sa mga ito? Sinasabi ko ngang hindi ko na maalala ng malinaw. Pero ang mga lumang piyesa sa tindahan nyo. Sino ang nakakaalam kung may problema rin ang mga yon? Basta, kinuha ko lang din naman ang mga yon sa ibang lugar. Hindi ko matiyak kung saan talaga galing. Kung hindi ka sigurado, huwag kang basta-basta manisin ng iba. Siyempre may patunay ako. Hindi ko lang dala ngayon. At saka, kayo sa Changfeng Auto Repair, huwag ninyong sabihing napakalinis ninyo. Sino ang nakakaalam kung ibinenta niyo sa akin ang mga lumang piyesa? At saka ko naman ibinenta sa iba. Huwag mo nang ipasa ang sisi sa iba. Gusto ko ng paliwanag ngayon. Hindi lang sasakyan ang nasunog, kundi pati na rin ang mga paninda ko. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, pupunta ako sa komuna. At isusumbong kita sa kawanihan ng industriya at komersyo. Sige, huwag kang magmadali. Gusto ninyo ng ebidensya? Babalik ako para hanapin ito. Pero hindi lang talaga ako ang may problema rito. Paano kung maling piyesa ang naibigay ng Changfeng Auto Repair? Kung ganoon, alamin natin kung sino ang nagbenta at nagpalit nito. Sino ang gumawa ng kalokohan? Walang makakataka sa kanila. Kuya San, mukhang hindi na kaya ni Wang Hu. Hindi niya kayang panindigan. Kaya maghahanap siya ng ibang isasama sa pagbagsak niya. Ang Changfeng Auto Repair sa pagkakataong ito ay baka madamay rin sa gulo niya. Kailangan ba nating makialam? Maghintay muna tayo. Hindi pa naman umaabot sa atin ang apoy. Sa 12 unit na ito, malinaw kung saan napunta ang lahat. Walang kahit isa ang napunta kay Wang Hu. Hindi man lang niya maipakita ang mga numero ng serye. Malamang na mga iligal na piyesa yon. Hindi katotohanan ang gusto niya. Gusto lang niyang ipasa sa atin ang dumi. At saka, ang bilis niyang sabihin na yon na galing iyon sa Changfeng Auto Repair. Masyadong madulas ang pananalita niya. Parang pinaghandaan na niya ito. Nagdududa ako na hindi lang ito pakana ni Wang Hu. Baka gusto niyang gamitin ang sunog na ito para tuluyang sirain ang reputasyon natin. Napakatuso talaga ng mga taong ito. Huwag muna tayong magpadalos-dalos sa paggawa ng konklusyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay pakalmahin si Leader Zhu at ang may-ari ng kargamento. Tulungan natin silang ipunin ang lahat ng ebidensya. Kung paano nasunog ang sasakyan. Kung sino ang nagbenta ng mga piyesa. Kailangan nating alamin ang lahat ng iyan. Tama, tingnan muna natin ang mga natirang bahagi ng alternador. Ang mga marka ng sunog dahil sa short circuit. At ang posisyon ng pagkakabit. Lahat ng iyan ay magpapakita ng katotohanan. Basta't hindi sa atin ang piyesa. Mabubunyag natin ang kasinungalingan niya. Pero paano kung itinapon na talaga ni Wang Hu ang lahat ng pekeng piyesa? Kahit itapon pa niya, huwag tayong matakot. Basta't itinabi ni Leader Zhu ang resibo noong binili niya ang piyesa. Ang mga larawan noong ikinabit ito. O ang mga saksi sa talyer. Hindi makakataka si Wang Hu. At may isa pa. Dahil naglakas loob si Wang Hu na isisi ito sa atin sa harap ng marami. Ibig sabihin ay nagmamadali siyang makaligtas. Habang mas nagiging ganito, mas nagpapakita na may iba pang nagmamanipula sa likod niya. Si Q Laosan. Posible nga. Ngayon, nasunog na ang sasakyan at nawala pa ang mga kargamento. At isinisisi pa ni Wang Hu ang lahat sa iba. Kung hindi tayo makakapagpakita ng ebidensya, tayo lang ang magbabayad ng pinsala sa huli. Kasalanan ko ito dahil naghangad ako ng mura. Hindi ito ang oras para magsisihan. Basta't mapatunayan nating may depekto ang pisang iyon. May pagkakataon pa tayo. Napakasutil talaga. Kuya Wang, mukhang nag-imbestiga na ang Changfeng Auto Repair. Hayaan mo silang mag-imbestiga basta't mauna akong magparatang sa kanila. Maniniwala agad ang mga tao sa labas. Pero hindi naman talaga sa kanila ang alternador na yon. Importante ba yon ngayong may nangyari na? Kung sino ang unang magpasa ng sisi, siya ang makakaligtas. Hindi ba't mahilig sumunod sa patakaran si Gu Changfeng? Kung ganoon, ipapakita ko sa kanya ang patakaran. Kung magkano ang halaga nito sa gitna ng kabuluhan. Sila po ang mga ginoong pulis. Naparito kami para imbestigahan ang nangyaring sunog sa truck kahapon. Nagulat sa amin ang may-ari ng sasakyan. Dinala niya ang mga nasunog na piyesa. Gusto naming makipagtulungan kayo para ipaliwanag ang sitwasyon. Malugod po naming tinatanggap ang inyong investigasyon. Tiyak na makikipagtulungan kami. Ginoong pulis. Hindi ko naman gustong gumawa ng gulo. Gusto ko lang malaman kung ang bagay na ito ay talagang depektibong piyesa. Ginoong pulis. Tingnan niyo muna po ang aming record ng mga inilabas na piyesa. Ang lahat ng mga kinumpuning piyesa sa aming talyer. Lahat ng mga kinumpuning piyesa rito ay binibigyan muna ng numero kapag ipinasok sa inventaryo. Lahat ay may kaukulang numero sa inventaryo. Sinusuri muna pagkatapos kalasin, bago tuluyang ilabas sa talyer. Bawat alternator ay may katapat na numero.
Pati na rin ang pangalan ng nagsuri, oras ng paglabas, at kung saan ito dinala. Kumpleto po ang record na ito. At may pirma rin ng kumpirmasyon ng mga customer kapag kinuha nila ang piyesa. Ang alternator na nagdulot ng sunog kay Mang Zhu. Ang alternator na nasunog kay Mang Zhu ay wala talaga sa listahan ng mga inilabas namin. Sigurado ba kayo? Tingnan niyo po, nitong nakaraang buwan. 12 alternator lang ang inilabas namin. 12 alternator lahat-lahat. At bawat isa ay may larawan at patutunguhan. Hindi tumutugma ang numero sa alternator ni Mang Zhu. At wala ring resibo na may pirma. Kung ganoon, bakit sinabi ni Wang Hu na sa inyo iyon galing? Dahil gusto niyang isisi sa amin ang lahat. Masyadong nagmamadali si Wang Hu noon. At dahil gusto kong makatipid, hindi ko na ito natingnang mabuti. Kung hindi nga galing sa talyer ni Changfeng ang piyesa, tiyak na mayayari si Wang Hu sa pagkakataong ito. Sabi ko naman sa inyo, mahigpit ang patakaran dito kay Changfeng. Bawat transaksyon sa libro ay talagang tugma. Ginoong pulis, hindi naman pwedeng sa isang panig lang kayo makikinig. Ikaw ba si Wang Hu? Opo, ako nga po. Kinuha ko lang din po ang mga paninda sa supplier ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng problema. Hindi ba't sinabi mong ang alternator ay galing sa talyer ni Changfeng? Narinig ko lang din po iyon sa iba noon, saka kapag naipasa na ang mga paninda. Sino pa ang makakapagsabi kung saan talaga galing? Kung hindi malinaw ang pinanggalingan, dapat ay malinaw sa resibo. Lakas loob mo bang mailalabas ang resibo ng pinagbilhan mo? Ang mahalaga ngayon ay nasunog ang sasakyan. Ang dapat nating isipin ay ang bayad pinsala. Hindi ang paghahanap kung saan ito galing. Ang galing nyo rin sa talyer nyo. Naghugas kamay agad kayo sa simula pa lang. Mayroon ka bang patunay ng pagbili rito? Meron po, babalik ako para hanapin. Hanapin mo na ngayon. Magulo ang mga record ng kwenta rito, ah. Ha? Halaga lang ang nakasulat. Walang mga partikular na numero. At walang selyo ng pinagmulang kumpanya. Kahit ang patutunguhan ng piyesa ay wala sa papel na ito. Kaya hindi nito mapapatunayan kung saan talaga galing ang paninda. Maliit na negosyo lang naman po ito. Hindi naman kailangang maging ganoon kadetalye. Pero kung magsalita ka kapag nagbebenta, napakalaki ng mga pangako mo. Sumama ka muna sa amin para sa investigasyon. At mag-uusap tayo kapag na-verify na namin ang lahat. Pasensya na kayo. Dahil sa taranta ko kahapon. Muntik ko nang paniwalaan ang sinabi ni Wang Hu. Biktima ka rin naman. Kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin ang katotohanan. Sa wakas, nalinis din natin ang pangalan natin. Kanina, basang-basa ng pawis ang mga kamay ko. Natatakot ako na kapag dumating ang mga pulis, ay isipin ng mga tao sa labas na nagbebenta talaga tayo ng mga iligal na piyesa. Hindi nagtagumpay si Wang Hu sa pagkakataong ito. Tiyak na gagawa pa siya ng ibang paraan pagkatapos nito. At siguradong may kasabwat pa siya sa likod nito. Nasunog kahapon. Ngayon naman ay nagulat sa pulisya. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Parang may nagplano na nito ng maaga. Si Q Lausan. Malaki ang posibilidad. Kung ganoon, hindi lang tayo dapat mag-abang, kailangan din nating lumaban. Buti na lang at inihanda mo ng kumpleto ang mga ebidensya. Hindi lang naman ako. Dahil ito sa hindi natin pagpapabaya. Simula ngayon, lahat ng mahalagang piyesa ay kailangang dumaan sa isa pang pagsusuri. Para kung may magtangkamang sumira sa atin, wala silang makikitang anumang butas. Huwag kayong gagalaw, inspeksyon ng pulisya. Opisyal, ano pong nangyayari? Wang Hu. Ano pong gagawin niyo sa akin? Sumama ka sa amin. Para sa isang investigasyon. Sandali lang po, opisyal. Malinis at legal ang negosyo ko rito. Nagbebenta ang shop mo ng mga illegal na piyesa na hindi alam kung saan galing. At hindi ito ang unang pagkakataon. Ano? Hindi ba't magaling kang manisin ng iba? Bakit hindi mo gawin ngayon? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Pwede ka ngang magkunwaring walang alam. Sa talyer. Sino ang nag-utos sa inyo na gawin yon? Si Wang Hu po, pero may nag-utos pa sa kanya. Sino? Si Q Lausan. Huwag kang gagalaw. Sa anong karapatan niyo ako hinuhuli? Umamin na si Wang Hu. Ikaw ang utak sa likod ng bentahan ng mga iligal na piyesa. Nagsisinungaling siya. Mayroon kaming testigo at mga ebidensya. Itatanggi mo pa ba ito? Nailipat na ang kaso sa mga otoridad. Mabuti naman. Nahuli nga talaga siya. Sabi ng pulisya. Umamin na si Wang Hu. At nakakulong na rin si Q Lausan. Kahit paano, nailabas natin sila mula sa dilim sa pagkakataong ito. Haha, kung umasta ang mga taong iyan noon, akala mo kung sinong magagaling. Pero nang mapunta na sa harap ng mga pulis, naging bahag naman ang buntot ng bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, hindi talaga galing sa talyer ni Changfeng ang piyesa. Hindi po. Ang aksidenteng nangyari sa inyo ay sanhi ng mga iligal na piyesang kumalat sa merkado.
Iniimbestigahan pa rin kung sino ang dapat managot dito. Naintindihan ko na po. Hindi na ako bibili ng ganyang mga piyesa kahit kailan. Nahuli na sina Wang Hu at Qiu Laosan. Pero maaaring hindi lang silang dalawa ang sangkot sa grupong ito. Ibig mong sabihin may iba pa. Para kumalat ng ganito kalayo ang mga iligal na piyesa. Hindi sapat ang isang talyer lang. Mula sa scrapyard, mga tagakuha hanggang sa mga nagbebenta nito. Tiyak na may mga kasabwat pa silang hindi pa lumalabas. Kung ganoon, kailangan nating maging mas maingat sa susunod. Trabaho ng pulisya ang mag-imbestiga. Ang bantayan ang talyer natin. Iyon ang tungkulin natin. Buti na lang at inayos mo ng maaga ang mga resibo at talaan. Kapag maayos ang patakaran natin, hindi tayo matatakot kahit siraan pa tayo ng iba. Mangma, sino ba ang hinihintay ninyo riyan? Wala akong hinihintay. Bakit parang lutang kayata nitong mga nakaraang araw? May problema ba? May kinalaman ba ito sa nangyari kay Qiu Laosan? Talaga bang nasangkot ka roon? Hindi ako humawak ng mga iligal na piyesa. Tinanong lang naman niya ako ng ilang bagay noon. Tinanong ka lang pala, pero bakit natataranta ka ng ganyan? Mangma, dapat alam mo kung ano ang mas mahalaga. Nag-imbestiga na ang mga pulis ngayon. Kung may alam ka, sabihin mo na agad. Mangma. Boss Qiu, Boss Lin. Maaari ko ba kayong makausap ng sandali? May mahalaga ka bang gustong sabihin sa amin? Hindi ko na ito pwedeng itago pa. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Kamakailan lang. Nilapitan ako ni Qiu Laosan ng ilang beses. Ano ang kailangan niya sa'yo? Tinanong niya kung ano ang karaniwang nilalagay sa bodegan nyo. Kung paano inirerehistro ang mga lumang piyesa. At kung may partikular na namamahala sa susi ng gate. Paano niya naisipang itanong ang mga iyon? Mabulaklak magsalita ang taong iyon. Sabi niya, maliit na negosyo lang daw ang ginagawa niya. At nagtutulungan lang kami. Sinabi pa niyang kung babantayan ko lang daw para sa kanya. Ay tiyak na may makukuha akong pakinabang pagkatapos. Pumayag ka naman. Inaalam niya ang mga sikreto ng talyer natin. Ngayong naiisip ko na. Napakalaking tanga ko talaga. Kung hindi pa siya nahuli ngayon, hindi ko pa rin malalaman kung ano talaga ang balak niya. Handa ka bang ipaliwanag ng malinaw ang lahat ng ito? Handa ako, basta maipaliwanag ko lang ang lahat ng alam ko. Kahit anong tulong, gagawin ko. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan nating ipaalam agad sa mga pulis. Alam kong hindi kapuri-puri ang ginawa ko. Hindi ako pumunta rito ngayon para humingi ng tawad. Kundi para lang sabihin ang lahat ng alam ko. Ang kusang loob mong pagpunta rito ay nagpapakita na alam mo kung paano magbago. Ang malaking kaso ng mga iligal na piyesa ay nagbunyag ng isang problema. Hindi dahil malaki ang talyer mo ay ligtas ka na. Kundi ang buong sirkulasyon ng mga lumang piyesa ay kulang sa sentralisadong pamamahala. Kaya naman ang pamahalaang lokal, kawanihan ng kalakalan, at pulisya ay magkasamang magpapatupad ng mga regulasyon. Simula sa araw na ito, lahat ng individual na negosyo na bumibili ng mga lumang piyesa, nagbebenta, nagkukumpuni at nag-assemble, ay kailangang magrehistro ng pinagmulan ng mga ito, magtabi ng mga resibo, at mag-verify ng mga serial number. Kung ganoon, magiging napakahirap na ng pagbili ng mga piyesa sa susunod. Paano makakayanan ng maliliit na negosyong tulad namin ang ganyan? Ang hirap na sinasabi mo ay patunay lang na naging masyadong mapagwalang bahala ka noon. Kapag nakapasok ang mga iligal na piyesa, sa huli, ikaw at ang mga customer mo rin ang malulugi. Paano naman ang mga piyesang nabili na namin noon? Ang mga may patunay ng pinagmulan ay maaaring irehistro ng pahabol. At ang mga hindi malinaw ang pinagmulan, ay pansamantalang ipagbabawal ang pagbebenta. At ipoproseso ayon sa batas. Gu Chengfeng, Lin Zixia. Dumating na ang opisyal na abiso. Matapos ang desisyon ng pamahalaang lokal, kawanihan ng kalakalan, at pulisya. Ang talyer ni Changfeng ay itinalaga bilang nag-isang modelong talyer sa buong distrito. Ang mga susunod na pagsasanay para sa mga kalapit na negosyo. At mga pagbisita ay gaganapin dito sa inyo. Nag-iisa sa buong distrito. Kung ganoon, talagang sisikat na tayo ngayon. Hindi ito tungkol sa pagsikat, kundi sa responsibilidad. Ang pagiging modelo ay hindi lang basta pagsasabit ng karatula. Kundi kailangang maipakita natin ang tamang pamantayan. Kaya naman darating na ang unang grupo ng mga mag-aaral ngayong hapon. Maghanda na kayo ng maaga. Tiyaking maipaliwanag ng malinaw ang tungkol sa pagtutuos ng kwenta, inspeksyon, at pagtatabi ng resibo. Mukhang seryoso nga talaga ito. Hindi pa ako nakakakita ng ganito ka-organisadong talyer noon. Mas naging maganda ang resulta ng pagsasanay ngayon kaysa sa inaasahan. Kahit paano, nagsisimula ng maunawaan ng lahat na ang mga patakaran ay hindi para magpahirap sa kanila, kundi para protektahan ang buong industriya. Ang paggamit ng mga iligal na piyesa ay umaasa lang sa swerte. Ngunit ang pagsunod sa patakaran ang magdadala sa atin sa pangmatagalang tagumpay. Kung ganoon, magtutuon na tayo sa pangmatagalan simula ngayon. Tutal, tayo naman ang modelong talyer ngayon. Habang mas nagiging modelo tayo, mas dapat nating ingatan ito. May gusto ka bang sabihin sa akin ngayong gabi? Zixia, may mga bagay na hindi ko kailanman nagawang sabihin sa'yo. Tungkol saan?
Tungkol sa kung bakit bigla akong nagbago. Kung gusto mong magsalita, makikinig ako. Kung sasabihin ko sa iyong na naginip ako ng napakahabang panaginip, iisipin mo bang nababaliw na ako? Hindi. Sa panaginip na yon, sinira ko ang buhay natin. Hindi ko naingatan ng Talyar. At hindi rin kita naingatan. Nag-away tayo. Nagkasumbatan at sa huli ay tuluyan ka nang nawala ng pag-asa sa akin. Kinuha mo ang kasunduan sa diborsyo at umalis ka. Sa dulo ng panaginip na yon, naaksidente ako sa sasakyan. Aksidente sa sasakyan. Umuulan noon sa gabi. Nagmaneho ako para habulin ang mga kargamento na ninakaw ng iba. Hindi ko magat ang preno sa daan. At bumangga ako sa harang. Sa sandaling iyon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Nakahiga ako roon at hindi makagalaw. Patuloy na umaagos ang dugo ko. Hindi pera ang iniisip ko. Hindi ang Talyar. At hindi rin ang reputasyon ko. Ikaw ang iniisip ko. Inisip ko na kung naging mabuti lang sana ako sa iyo ng mas maaga. Kung nakinig lang sana ako sa iyo ng mas maaga. Kung inuna ko lang sana ang pamilya natin ng mas maaga. Hindi sana tayo umabot sa ganoong sitwasyon, di ba? Inisip ko rin na kung bibigyan pa ako ng Diyos ng isa pang pagkakaon. Hindi ko na ipaglalaban ng kahit ano pa. Ang gusto ko lang ay manatili ka sa tabi ko. At ingatan ang pamilyang ito. Kaya pala noong magising ka. Takot ka na baka iwan kita. Takot ako. Gu Changfeng, alam mo ba kung bakit ko gustong makipaghiwalay sa iyo noon? Dahil hindi ko ipinakita sa iyo ang pag-asa sa hinaharap. Hindi pera ang iniisip ko. Hindi ang Talyar. At hindi rin ang reputasyon ko. Ikaw ang iniisip ko. Inisip ko na kung naging mabuti lang sana ako sa iyo ng mas maaga. Kung nakinig lang sana ako sa iyo ng mas maaga. Kung inuna ko lang sana ang pamilya natin ng mas maaga. Hindi sana tayo umabot sa ganoong sitwasyon, di ba? Inisip ko rin na kung bibigyan pa ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na ipaglalaban ng kahit ano pa. Ang gusto ko lang ay manatili ka sa tabi ko. At ingatan ang pamilyang ito. Kaya pala noong magising ka. Takot ka na baka iwan kita. Takot ako. Gu Changfeng, alam mo ba kung bakit ko gustong makipaghiwalay sa iyo noon? Dahil hindi ko ipinakita sa iyo ang pag-asa sa hinaharap. Noong mga panahong iyon, hindi naman sa ayaw kong magsama tayo. Kaya lang, pakiramdam ko kahit anong tiis ko. Ako lang mag-isa ang nagtataguyod sa pamilyang ito. Hindi ko alam yon noon. Ngayong alam ko na. Huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kung huli na talaga, hindi ako upo rito ngayon para makipagtuusan sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, nakita kong nagbago ka na. Hindi lang sa salita, kundi sa pagpapatunay sa akin sa bawat gawa mo. At ang pinakamahalaga, itinuturing mo na akong katuwang sa pamamahala ng tahanang ito. Hindi lang basta tagalinis ng mga kalat mo. Zixia, simula ngayong gabi, hindi na natin pag-usapan ang paghihiwalay. Talaga. Salamat, Zixia. Mag-ipon ako ng pera. Mag-ipon ng tiwala at higit sa lahat ng kapanatagan ng loob mo.